dadako na sa pagkabasa ng kanyang salita. Dito po sa aklat po ng Santiago, kakapatid, verse 5. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Chapter 5, verse 14 to 16. Kung nahanap na natin, ganitong pagkakasabi. Sa English, is any sick among you? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. 15. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if he have committed sins, they shall be forgiven him. Salamat sa Panginoon. 16. Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. Sa Tagalog, ang ganitong pagkakasabi, may sakit baga ang sino man sa inyo? Ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia, at ipanalangin nila siya na pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit. Hindi lamang yan natural, kundi spiritual din yan, mga kapatid. At ibabangon siya ng Panginoon, at kung nagkasala siya ay ipatatawad sa Kanya. Magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan, at ipanalangin ng isa't isa ang iba, hindi ang ating sarili, upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Isa pang scripture, 2 Corinthians chapter 10, verses 3 to 5. Amen. Ikalawang aklat po ng Korinto, Kabanata 10, versikulo 3 hanggang 5. Sabi dito, sapagkat bagamat kami ay nagsisilakad sa laman, for though we walk in the flesh, ay hindi kami kikipagbakang ayon sa laman. We do not war after the flesh. Sabi dito, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Sa Tagalog, sapagkat ang sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihan na gumiba ng mga kuta sa dugo ng ating Panginoon. 5. Casting down imagination and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Sa Tagalog, na siyang gumigiba, yung mighty daw, yung kapangyarihan dun sa foreign, sabi, na siyang gumigiba ng maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos, at ikatlo ay bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Ang Diyos ang patuloy na magpala sa kanyang mga banal na salita. Tayo manalangin. Amang banal na may-ari sa aming buhay, o Diyos na dakila sa lahat, Ikaw, Panginoon, na may-ari, Lord, ng aming buhay, may-ari ng aming pananampalataya, ang Diyos na tumawag sa amin, ang Diyos na nagkaloob ng biyaya ng iyong sarili, upang, Panginoon, ang mga salita, Lord, ay magawang maging buhay, Panginoon, sa aming buhay. Ikaw, Lord, ang siyang may akda, Panginoon. Kami lamang, O Diyos, ay tagapagtanggap lamang, Panginoon, ang bagay na inilalagay mo sa aming harapan. Kaya, Lord, muli aming tinatanggap, Panginoon, ang pananampalatayang ito, O Diyos, na binigay mo po sa amin. Salamat, Lord, sa paniniwalang mayroon kami, Panginoon, pagkat ito, O Diyos, ang naghihiwalay sa amin sa pagiging karnal, sa pagiging mahina, sa anuman ang aming mga pagkukulang, dahil ito ang pinakatamang pandama, ika-anim na pandama na meron kami, Panginoon, bilang mananampalataya sa iyo, Ama. O Diyos, muli, bago pa man ang lahat, muli kami, Lord, na lumuluhod, Panginoon, sa aming mga puso, na ipagpatawad mo, Lord, ang anuman ang aming mga pagkukulang, mga pagkakasala, mga bagay, Panginoon, na nagsisilbing hadlang, Panginoon, upang ang binhing salita, Lord, ay makapamalas, Panginoon, ang dakila sa amin. Patawarin mo ang mga bahaging ito, Lord, at linisan mo kami sa umagang ito. Nang sa ganun, Panginoon, ang aming mga pag-iisip, ang aming mga damdamin,
Ang lahat-lahat sa amin, Panginoon, ay mabago, Panginoon, from glory unto glory, O God. Pagkat ito ang larawan na ibinigay mo sa amin, Panginoon, na wangis ng gaya ng sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, buksan mo, Lord, ang mga mata, Lord, ng aking mga kapatid sa dahong ito. Magawa nilang makita, Lord, ang kanilang sarili sa salamin ng salita, Lord. At magbunso dito ng kapangyarihan, Lord, upang makapag-overcome, Lord, sa mga bagay ng sanlibutan. Ma-overcome, Lord, ang mga bagay na pakikibaka sa aming mga sarili. Pagkat sa aming sarili, Lord, wala po kaming magagawa, Panginoon. Liban, Lord, ng iyong Espiritu Santo, ay buhayin, Lord, ang mga salitang naihasik sa aming puso. Ay doon lamang, Lord, nagkakaroon ng resulta ang aming lakad sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, ilagay mo kami, Lord, sa makalangit na dako at ang iyong Santong Espiritu, Lord, ang siyang tunay na mag-minister sa amin. Hindi lamang, Lord, sa mga kapatiran, but to thy servant, Lord, minister, Lord, itabi mo ko, Panginoon, at ikaw, Lord, ang siyang manguna. At ang mga salita mo, Lord, ay magbunsod ng buhay, kalakasan, at paglilinaw, Panginoon, sa kanilang lakad sa iyo, O Diyos. Pagkat ikaw, Lord, ang tunay, Panginoon, na nagpupunit-punit, Lord, ng salita, nagpuputol-putol nito sa aming harapan, at bigyan mo kami ng unawa. Buksan mo ang unawa namin, ang aming puso, ang lahat-lahat sa amin, lahat na maaaring daluyan ng iyong mga salita, ay bayaan mong mabuksan upang ang lahat, Panginoon, ay makatanggap ng pagpapala sa umagang ito. Ano mang gawa ng kaaway sa paligid ay tinatalian ko sa pangalan ng Panginoong Hesus. At kami, Lord, ay tabingin mo muli sa iyong presensya at sa iyong banal na dugo. Kinukumit namin ang buong service sa iyo, maging mga kapatiran, Lord, na nasa iba't ibang lugar, maging ang mga hindi nakarating, maging mga papunta. Ingatan mo rin si Brother Nono, Lord. Bless them, O God. Tulungan mo ang bawat isa. At ikaw, Lord, ang siyang mapapurihan o pasalamatan, Panginoon, sa buong service po na ito. Lubos kaming umasa na mangungusap kama, pagkat ito ang layon mo, Lord, na makapag-ugnayan, Panginoon, sa iyo pong mga anak. Muli, Lord, lahat ay binabalik namin sa iyo kasama ang papuri at pasalamat sa iyo pong dakil at matamis na pangalan na aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Tayo malaya ng makaupo, mga kapatid. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon sa umagang ito na ibinagkaloob sa atin. Salamat sa kalakasan. Halos kakauwi lang namin nung Sabado dahil pumunta kami ng Tanay. Dahil binisita namin, pumunta kami dun sa week. Gaya na nabanggit ko last week. At salamat sa pag-iingat ng Panginoon. At alam niyo, sarap magbakasyon, mga kapatid. Sa mga probinsya, nakita mo yung mga puno, preskong hangin. At nare-renew yung ating pag-iisip. At kasi yung pressure dito sa city, iba, mga kapatid. So, next Sunday, yun yung pinakahuli nating service sa taong ito. Siguro, mas agahan natin next time. Lagi ko nakakalimutan ipaalala. Siguro maganda i-fix talaga natin 9:30 na yung gawain. Gusto ko nga sana 9, pero nag-extend tayo ng grace dahil malayo tayo para at least maaga ko rin kayo ma-dismiss at hindi rin tayo sobrang magutom habang nakikinig. Paumanhin minsan pagka nagtatagal ako sa pangangaral. At nawa magawa natin yan 9:30. Amen. Pero next Sunday, mamaya pala, munti ko na makalimutan, mamaya po ay may practice, no, with para sa 24 and 25 yung ating pong fellowship. So, re-remind ko lang ulit, 6 po kayo pipikapin, mga kapatid, sa Payatas dahil bisperas po yan. So, medyo agahan talaga natin, mga kapatid, dahil bandang bayan, traffic po dyan hanggang doon po sa congressional, sa Vicas. So, medyo maaga tayo, paumanhin, magtiis tayo ng kaunti, 2 araw na 6 kayo pipikapin, mga kapatid, dahil dadaan din dito, kukunin yung ilang mga gamit. At pangatlong preacher po ko niyan sa unang araw. So, alauna, hindi ako nagkamali, or 2, mga ganyan, mga kapatid. At yung gawain, 6 na preacher. So, 2 sa umaga, 2 sa hapon sa unang araw. Sa pangalawang araw naman ay 2 na lang. Then yung 12, mga kapatid, break natin yan 1 to 4 or 3, 1 to 5 ay sa kabataan na yan, Q&A and then activities, mga kapatid. So, lagi ko sinasabi, ipag-pray ninyo yung gawain, mga kapatid, mga tatayo,
mga musicians, lahat mga kapatid ng bahagi doon sa programa, nang sa ganun ay maging pagpapala ito sa bawat isa sa atin mga kapatid. Kasi mahalaga na pinagpipray natin talaga yung gawain din. Dahil ang kaaway, nagsusumikap yan, alisin tayo sa presensya ng ating Panginoon, i-discourage tayo, maaaring ipakita sa atin yung mga maliliit na parang hindi kaaya-aya o parang pwede nating ipintas. Pero lagi ko sinasabi, kapag tayo dadalo, kahit saan mang gawain, lalo na sa lokal mga kapatid, ay hindi tayo maging critical, hindi tayo magkaroon ng anumang negatibong pag-iisip, nang sa ganun ay malayang makakilos ang banal na spirito sa atin mga kapatid. Amen. Sa umagang ito, mga kapatid, siguro mamaya na yung ilang announcement dahil mabilis ang oras. Tulungan tayo ng ating Panginoon at nais ko mangusap mga kapatid sa umagang ito na sa mensahe ng how to deal mistakes in a Christian way. Amen. So, how to deal mistakes in a Christian way. So, binasa natin kanina mga kapatid, yung pong scripture ng James, mga kapatid, chapter 5, verse 14 to 16. Himayin lang natin ng kaunti ito mga kapatid. Dahil nagpasimula siya bandang 14 mga kapatid na ang sabi ay may sakit baga ang sino man sa inyo. Amen. So, ang sabi dito ay ipatawag niya ang matanda sa iglesia. Pag sinabing elder, isa lang yan, yung pastor yan. Pag elders, yung mga gumulang na o marahil merong mga office. Kasi usually, pag sinabi mo namang office mga kapatid, lalo na sa pagsaserve ng salita ng ating Panginoon, dalawa ang pinakamahalaga dyan mga kapatid. Yung office ng deacon, tsaka office mga kapatid ng pastor. So, naalala niyo nung tayo ay nagsisiris sa Order in the House of God, ay nabanggit ko yung deacon dahil ang deacon ay almost same ng position mga kapatid ng pastor. So, even the qualification and all ay halos pareho. So, dalawang yan ay mahalaga mga kapatid sa loob ng iglesia. At hindi natin yan common sa Pilipinas mga kapatid. Hindi siya ganun common sa iba na binibigyan ng pansin din yung office ng deacon. But biblically speaking mga kapatid, yan ay napakahalaga. Pero hindi rin biro ang pagtatalaga kasi ang office ng deacon ay halos parehas ng office ng pastor mga kapatid. So sabi doon, may sakit baga ang sino man sa inyo ay ipatawag ang matanda sa iglesia at ipanalangin nila. So plural yun mga kapatid. So nila siya, yung may sakit, at pahiran nila ng langis sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya kung maalala ninyo, kahit ako man din bilang inyong lingkod ay meron akong anointing oil mga kapatid. Lagi pag kami humingi ng panalangin ay ginagawa natin ito mga kapatid. So, gayon pa man, pero kung wala tayong sapat na pananampalataya na pag tayo'y humingi ng panalangin ay hindi rin tayo makakapanagana dun sa biyaya ng panalangin. So, kailangan kapag humingi tayo ng panalangin sa ating mga kapatid, sa inyong pastor, ay dapat nandun ang pananampalataya ninyo mga kapatid. Sabi, the prayer of faith shall save the sick. Yung nananalangin yan. Kasi nga, elders mga kapatid. And the Lord shall raise him up. Siya'y ibabangon ng Panginoon. At sabi dito, pag nakita niyo mga kapatid yung sa 15, diba? Sabi doon, pag kami sakit, ipanalangin, at papahiran siya ng elder mga kapatid, at sa pamamagitan daw ng prayer of faith, kasi merong panalangin na parang walang pananampalataya eh. Magkaiba yung prayer of faith. Kasi diba, kung makikita ninyo mga kapatid yung pong fruits of the Spirit, 9 fruits of the Spirit dun po sa Korinto, di ba meron dong mga kaloob ng pananampalataya. Ibig sabihin, ito yung mga tao, mga kapatid, na merong malalaki talaga ang pananampalataya sa ating Panginoon. Gift din po kasi yan. So, the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. So, yun yung order. Pero sabi dito, if he have committed sins, kasi laging ganun ang order, di ba? Sa mga naipanalangin ko rin mga kapatid, kahit doon sa lugar mga kapatid ng Jamboree, doon sa Rizal, meron din akong pinag-pray doon ng isang brother kasi may rin siya, problem sa heart. Sabi ko, Brad, alam mo naman yung pamantayan. So, manalangin ka muna, humingi ka ng tawad sa ating Panginoon para walang maging hadlang, mga kapatid. Kaya sinasabi dito, kapag ka daw ay ang taong yun ay nagkasala, ay ipapatawad sa kanya. Alam mo, napakabiyaya ng ating Panginoon. Pag tinignan niyo yung 16, ang sabi dito, ay magpahayagan kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Ito minsan mga kapatid, yung nakakalimutan ng ibang mga Kristiyano dahil siguro meron silang desire na
tawag dito, makapanagumpay mga kapatid sa kanilang sarili, o mamaya ay sabihin natin ay dahil meron silang pananampalataya at lahat. Pero lagi ko rin sinasabi dito, minsan kaya tayo nag-fail because we're not following the biblical principles. Kasi merong testimony, hindi ako nagkamali mga kapatid, isang brother din na meron din siyang struggle mga kapatid sa kanyang buhay. Lahat ginawa niya, lumuhod na siya sa altar, nagpa-pray na siya kung sino-sino, pero hindi pa rin siya gumaling dun sa kanyang struggle. Pero nangyari mga kapatid, meron siyang brother lang na kinausap. Tapos ang sabi niya, kinonfess niya yung kanyang pagkakamali, yung kanyang pagkakasala, pinag-pray siya, pinalaya siya ng ating Panginoon. Ito yung scripture na to mga kapatid, na pagpapakita na ang sabi ay, yun daw malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Pastor, tanungin ko lang po, di ba ang sabi ng scripture, walang taong sakdal, walang taong matuwid, kundi ang lahat ay nagkasala. Pag sinasabi nating righteous mga kapatid, hindi tayo nakabase dun sa ating pong mga achievement, ating mga ginagawa, kundi purely mga kapatid, yung righteousness na meron tayo ay nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya nga, when we sing the song mga kapatid na there is power in the blood, dapat magalak kayo mga kapatid kasi talaga merong kapangyarihan sa likod ng dugo ng ating Panginoon. Pagkat ang kapangyarihan yan mga kapatid ay hindi lamang para linisan tayo, patawarin tayo, kundi yung sariling buhay niya ay ibibigay sa atin nang sa ganun ay kung ano yung scripture na kailangan nating ganapin mga kapatid ay magagawang maganap ito mga kapatid sa ating buhay sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Panginoon. Kaya nga kahit sabihin mo na ang isang tao ay matagal na sa mensahe, matagal na naglilingkod sa ating Panginoon, minsan nito lang nare-reveal fully, mga kapatid, kung ano ba talaga yung righteousness. Kasi kung tutusin, tayo as a man, wala tayong righteousness na maibibilang sa ating sarili talaga, mga kapatid. Purely ang ating righteousness ay nanggagaling sa ating Panginoon. Romans 3, ikot ako ng scripture, mga kapatid. Romans chapter 3 verse 21, sabi niya, "But now the righteousness of God without the law is manifested." Nang sabi, datapwat ngayon, bukod sa kautusan ay pinahahayag ang isang katwiran ng Diyos. Ibig niya sabihin dyan, merong katwiran ng Diyos nang labas doon sa kautusan. Kasi unang-una, ang kautusan sa unang panahon ay hindi ito nagpapasakdal sa tao. Diba? Ito'y nagkukulong lamang sa tao kasi ma-identify mo ang sin sa pamamagitan ng law. At walang kapangyarihan ang law, mga kapatid, na alisin ka dun sa kalagayan, kundi kinukondemn ka lamang nito. Pero nung dumating ang biyaya, mga kapatid, ay ginawang ganapin ng Diyos yung buong kautusan, mga kapatid, at tayo ay namumuhay, mga kapatid, sa biyaya na tayo'y inalis, mga kapatid, dun sa pagkakakulong ng hatol, mga kapatid, ng kautusan. Kaya ang sabi dito, na sinaksihan ng kautusan at ng mga propeta. 22, sa makatuwid bagay ang katwiran ng Diyos, kanino daw? Yung righteousness of God daw, mga kapatid, na nailagay sa tao, ito daw ay saan? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat na nagsisisampalataya sa Kanya. Diba? Yung righteousness daw, mga kapatid, ay ito'y sa pamamagitan ng faith of Jesus Christ. Sabi doon, by faith of Jesus Christ, pananampalataya sa ating Panginoon, amen, sapagkat walang pagkakaiba. 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, totoo naman din talaga. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon, ng Diyos. Kaya nagbigay daan ng ating Panginoong Jesucristo sa atin upang yung righteousness, mga kapatid, na meron siya ay ma-impute sa atin, ibig sabihin, maibilang sa atin, pagkat siya naman ay ibinilang na sin. Pero sa ibang pagtuturo, ang sinasabi doon na he became sin, 'di ba? May scripture. Ang ibig sabihin niya doon ay he became a sin offering. Yun ang ibig sabihin nun, malinaw. Hindi talaga mismo ang Diyos na parang naging kasalanan, kundi siya'y naging hain, pampalubag sa kasalanan at sa galit ng Diyos. 24, palibhasa'y inaring ganap ng walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo. Sabi doon ay, being justified freely by His grace. Tayo daw ay itinuring, inaring ganap, or itinuring na matuwid ng ito'y walang bayad, mga kapatid, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng katubusan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya ito, mga kapatid, ang magpapalaya din sa atin doon sa ating mga dating kaisipan na akala natin ay
Di ba kasi iniisip natin pagka message believer, message, dapat ganito, ganyan, ganito, ganyan. Para ka pa rin nasa lunyan eh. Di ba? Na ito yung bawal, ito yung pwede, ito. Pagka ganun pa rin ang thinking natin, para pa rin tayong nasa lunyan. Kaya nga, nililinaw natin mga kapatid, yung ating pong tinanggap na mensahe at nasaan yun na tayo mga kapatid o panahon na tayo ng biyaya ng Panginoon. Pero hindi ito lisensya. Diba? Lagi ko sinasabi yan. Hindi ito lisensya para magkaroon tayo ng buhay na nandoon sa pagkakasala, kundi ang biyaya ng Diyos ang laging maglalabas sa atin, dun sa ating kalagayan. O marahil sabihin natin, pastor, kasi natisod ako, nagkamali ako, pastor Nandyan ang biyaya ng Panginoon. Sabi niya na siyang inilagay ng Diyos, di ba? Ang ating Panginoong Jesucristo daw ay siyang nilagay ng Diyos na maging pagpalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang sabi ba dyan, sa pamamagitan ng ating gawa, sa pamamagitan ng ating effort, ang sabi sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Himay natin, ano bang pananampalataya, pastor? Paniniwala mo sa ating Panginoong Jesucristo. Na ang gawa, mga kapatid, ay tinapos niya na mga kapatid sa krus ng Kalbaryo. Actually, yun yung manifestation, mga kapatid. Pero sa back part ng ating Panginoon, lahat ng mga ordained sa buhay na walang hanggan, mga kapatid, ay doon pa lamang, mga kapatid, before the foundation of the world, ay inordain na ng ating Panginoon sa buhay na walang hanggan. Sila'y itinalaga doon. Kaya nga sinasabi ng message na the blood wasn't save you. Hindi ka iniligtas ng dugo. Pinanatili kang ligtas ng dugo. Dahil ang kaya lamang iligtas ng ating Panginoon, yung kanyang itinalaga talaga sa katubusan. Kaya nga, wala kang makikita rin, mga kapatid, na sabihin mo, ang tao ay nahulog. Tama naman din yun. Kaya lang, mas advance ang ating Panginoon na nag-provide sa mga kapatid ng lamb para doon sa mga taong mahuhulog, dahil alam niya talaga na ang tao, mga kapatid, ay mahina dito po sa laman. Sabi niya, sa pamamagitan na inilagay ng Diyos na pampalubag na loob, pagmalubag loob ang ating Panginoon, Jesucristo, sa pamamagitan ng pananampalataya at sa kanyang dugo, upang maipakilala sa kanyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Nang sabi, to declare His righteousness for the remissions of sins that are past through the forbearance of God. Kasi ang Panginoon, siyang nagtiis diba? Siya yung nagsumikap, mga kapatid, na ang tao ay maipanumbalik sa kanya, sa kanyang sarili. Kasi ang tao wala talagang desire yan, mga kapatid, na makapanumbalik sa Diyos. Maliban na lamang na ma-recognize niya yung uhaw na nandun sa kanyang puso, na marahil nakabaling sa ibang bagay, ay sa Panginoon yan. Diba? Pinipilit ng tao minsan, mga kapatid, punuan yun. Pero pag dumating yung takdang panahon para sa kanya, na mapag-unawa niya, na yung kanyang uhaw sa kanyang puso ay ang Diyos yun, sa kanya lang yan maibabaling sa ating Panginoon. Kaya nga naroroon ang pangangaral ng salita ng ating Panginoon at ibinabalik tayo, mga kapatid, sa tama nating posisyon. Dahil kapag kamali yung ating pag-iisip, kahit pa sabihin mo nasa loob ka ng isang apat na sulok ng isang panambahan, house of worship, kahit napakaganda ng preaching, minsan hindi mo ma-appreciate pag mali ang ating pag-iisip. Diba? Inisip natin, alam mo kasi, dami ko talagang pagkukulang, pastor, ito, lahat, kasi hindi ko nagawa to, hindi ko dapat gawin, pero nagawa ko. Parang nasa loka pa rin nun. Diba? Pero hayaan mong minsang ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, ang bumaba sa iyong puso, mga kapatid. Hindi mo na po problemahin kung nagawa mo ba to o hindi mo ito nagagawa. Kasi hinahayaan mo na ang pag-ibig ng Diyos ang magtulak sa iyo para gawin ang mga bagay. Diba lagi sinasabi yan, mga kapatid? Dahil alam niyo, mga kapatid, kapag hindi naging balanse rin tayo sa ating pag-iisip patungkol sa mensaheng ito, mga kapatid, magiging legalista po tayo. Kasi unang-una, meron tayong COD, Conduct Order Doctrine. At sinasabi natin, binabasa ko to, pastor, para hindi ako magkamali. Tama naman yun, kasi instruction yun Pero kung ginaganap mo yan dahil lang para makakuha ka, mga kapatid, ng pabor sa ating Panginoon at maging righteousness yan sa iyo, mga kapatid, ay hindi pa rin mabibilang. Kasi doon nagfi-fail ang mga tao, mga kapatid, na kanilang ginagawa ang kanilang paglilingkod sa ating Panginoon sa pamamagitan ng 5 pandama. Ano yung 5 pandama, pastor? Diba? Meron tayong 5 senses, yung sense of taste, touch, hearing, smelling, tsaka seeing. Diba? Alam niyo, mga kapatid, sa totoo lang, yung 5 senses po,
yan ay binigay ng Diyos sa atin, temporary, para kontakin yung mga earthly things. Amen. Kaya nga, sa paglilingkod sa ating Panginoon, kahit sa fellowship, ibinabalik ko kayo mga kapatid, na kung paano si Adam sa unang panahon ay nanambahan sa ating Panginoon in a spirit man, kailangan tayo'y maibalik din sa ganung uri ng panambahan na tayo nananambahan sa spirito. At ang katawan ito ay napapasubject lamang nung ika-6 na pandama. Medyo napapauna na ako. Ano ba yung ika-6 na pandama, Pastor? Bilang tao, may 5 pandama. Pero ang isang spiritual na tao, isang mananampalataya, ay merong ika-6 na pandama. Ano yung ika-6 na pandama, Pastor? Ito yung tinatawag, mga kapatid, na pananampalataya. Nang sabi, mga kapatid, laging yung ika-6 na pandama, mga kapatid, ay laging against, mga kapatid, dun po sa 5 pandama. At ang 5 pandama rin, mga kapatid, ito ang nagbibigay din sa atin ng kabigatan sa ating puso kung bakit napaparelisa ako minsan yung ika-6 na pandama. Kasi ganito na lamang, pag tumingin tayo, mga kapatid, sa ating laman, mga kapatid, talagang wala kang makikitang mabuti dyan. Sabi nga ng scripture, ay sa aking laman ay walang mabuting bagay. In my flesh dwells no good thing. Wala talaga mabuting bagay. Pero bayaan mong ang pananampalataya, ang Espiritu Santo, ang siyang manahan, mga kapatid, sa lamang ito, mga kapatid, yung pananampalataya na ating tinanggap sa ating Panginoon, yan po ang siyang mamamalas po sa atin. Amen. Diba? Kaya nga, minsan naiiwang frustrated ng isang Christian, mga kapatid, kasi minsan nakakalimutan niya, teka muna, nag-fail ako dun sa una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ika-5 pandama, nakalimutan ko, meron palang pang-6. Nang pang-6, mga kapatid, ang magpapasubject dun sa 5 pandama, mga kapatid. Nang sabi, itong meron tayo ay para lang kontakin, mga kapatid, yung mga bagay dito. Kasi una, nung spirit pa si Adam, ang sabi ng message, there was no one to till the soil. Walang masumpong ang sino man na pwedeng magbungkal kasi nga spirit man siya. Tapos nung nilagay siya sa flesh, mga kapatid, hinugot si Eve na wala sa order, mga kapatid, kaya talagang mahuhulog ang tao. At ganun din sa atin. 'Di ba? Kailangan nating makita talaga, mga kapatid, bilang tao, meron at meron tayong mistake. Meron at meron tayong pagkukulang. Pero itong pangangaral na ito ay hindi pagbibigay ng lisensya sa inyo, kundi mas maunawaan ninyo kung paano natin, mga kapatid, i-deal yung mga bahagi sa buhay natin na nangyayari, mga kapatid. Kaya sabi ko, how to deal mistakes in a Christian way. Kasi meron mga tao, mga kapatid, hindi Kristiyano, pagka dinil nila ang mistake, nandun, masusumpungan mo, mga kapatid, sa tulay. Tatalon na, magpapakamatay na, mga kapatid. Kasi wala Walang counsel, ibig sabihin walang payo, walang Panginoon. At nakakaawa, mga kapatid, ang kalagayan nila. Kasi merong mas higit na buhay dyan, di ba? Nasabihin natin, kasi Pastor, ito. Alam mo, may higit na buhay dyan. Dapat mas makita mo na itong kalagayan mo ay isang temporal na kalagayan, ngunit ang Diyos na infinite, mga kapatid, ay kayang gumawa ng isang bagay na hindi mo kayang gawin. Isang bagay, mga kapatid, na masasabi mong, salamat sa Lord, kaya kong isuko na lang, na ipagpaubaya na lang sa Panginoon. Kasi, totoo lang, Pastor, pagod na akong, subukan sa akin sarili. At minsan, mga kapatid, darating tayo sa ganung punto, na mapapagod tayo sa ating sarili, at sabi mo, commit ko na lang sa Panginoon. Diba sabi, the greatest weapon of a Christian is committal to God. Ang i-commit mo ang mga bagay sa ating Panginoon. Kaya nga pag kami magtatanong sa atin, lagi natin sinasabi, loobin ng Panginoon, ipagkaloob ng Panginoon, kung kalooban ng ating Panginoon, dahil yun ang pinakamainam sa lahat, mga kapatid. Amen. Siguro magbabaybay na ako, mga kapatid, ng ilang mga message, mga kapatid, dito, bago tayo tumungo dun sa gusto kong tumbukin, mga kapatid, sa umagang ito. Sabi dito, But a man that's one knocked down, sabi niya sa Tagalog, sa message ng Q&A ito, mga kapatid. Amen. Meron ako ituturo din sa inyo pagka nagsusearch kayo, mga kapatid, ng quote sa message. Di ba yung sa search? Lagay nyo yung at, yung sa, parang mga kapatid, at, tapos lagay nyo yung title, yung number, mga kapatid, year kung kailan siya ipinangaral, tapos space, tapos yung paragraph para mas madali yung mahanap. So, 147, sabi niya dito, pero ang isang tao na minsang nang bumagsak, sino bang hindi bumagsak dito? Diba? Ako, high school ako, lagi ako bagsak, mga kapatid, sa mate. Laging pula. Eh, Pastor, normal lang naman yun. Alam mo, hindi normal yun, 72 ka sa mat, mga kapatid. Pero salamat sa ating Panginoon.
Kahit 72 sa math, mga kapatid, nakapag-college, nakapagtrabaho, at mga kapatid, sa biyaya ng ating Panginoon, naririto po, mga kapatid, ang inyong lingkod. Diba? Pero ang isang tao na minsan nang bumagsak, kung tunay siyang sundalo, ay tatayo siyang muli. At sasabihin, Panginoon, hayaan mo akong bumangon at subukan ko itong muli. Pero ang isang duwag, sa sandaling makita niya na nakagawa siya ng kanyang unang maliit na pagkakamali, gaya ng nabanggit ko kaninang umaga, sabi niya, gaya daw ng isang kulisap at gagambang tubig, ay muling gagapang mismo pabalik sa tubig. Sabi doon, mga kapatid, ay kapag ang isang tao daw ay minsang bumagsak, mga kapatid, kung siya'y tunay na sundalo, tayo ba'y sundalo ng ating Panginoon? Alam mo, ang sundalo, mga kapatid, talagang no retreat yan. Ibig sabihin, walang balikan yan. Pag sumuong yan, mga kapatid, at sinabi ng commander, suong talaga. Pag sinabing pause, tas tatago talaga, mga kapatid, dun po sa kung ano mang malaking bato, mga kapatid. At sa tuwing merong mga pakikibaka, mga kapatid, alam mo, kahit sila rin naman, mga kapatid, ay dinadapuan din, mga kapatid, ng, alam mo yun, disappointment, discouragement. Pero alam mo, isang bagay na nalaman ko, mga kapatid, sa mga sundalo daw, kapag dumarating na sila sa punto na parang hirap na, parang nadi-discourage na, ang ginagawa nila, umaawit, mga kapatid. At gayon din sa atin, mga kapatid, sa ating Panginoon. Pagka dumarating, mga kapatid, yung kalumbayan, diba, yung mga blues. Pagka alam mo, pag tumatanda ka, mga kapatid, mas lalong dumadami yung blues. Tanungin niyo yung mga matatanda, mga kapatid. Parang may dumarating na kalumbayan sa kanila, hindi nila alam kung saan nanggagaling, mga kapatid. Kasi marahil din, isang pagtawag din ng ating Panginoon yan sa atin para mawit ka sa ating Panginoon. Diba? Pagka merong mga bagay, mga kapatid, sa buhay natin na hindi natin maunawaan, nagpapalumbay sa atin, ang gawin mo, umawit ka sa ating Panginoon. Dahil sa pag-awit na yan, mga kapatid, ibinababa niyan yung kanyang presensya sa atin, mga kapatid, at napapalakas tayo. Amen. Diba? Alam mo, kailangan natin gawin yung ating dimbahagi, diba? Na ibigay natin yung papuri sa Kanya, pasasalamat sa Kanya, mga kapatid. Dahil yan ay kalakasan sa atin, mga kapatid. Yung maalala ng ating Panginoon. Sabi doon, kapag yung isang duwag naman daw, mga kapatid, sa sandaling makita niya na nakagawa siya ng kanyang unang maliliit na pagkakamali, kasi alam niyo, yung taong nadi-discourage pag nagkamali, minsan, mga kapatid, mukha kasi ng pride yun eh. Diba? Alam mo, as a Christian, once na sabihin natin nagkamali ka, dapat mas lalo kang magmatulin na tumakbo sa ating Panginoon. Kasi hindi na tayo nakabase, mga kapatid, sa ating pong sariling katwiran. Meron at merong bahagi sa buhay natin talaga, mga kapatid, na makagawa tayo ng mistake. Diba? Sabi nga, yung sin identify agad natin yan eh. Diba? Ano mang bagay na labas sa pananampalataya na nagawa natin, ang tawag agad natin, kasalanan kasi ito, Brad eh. Pero alam mo, mga kapatid, dahil meron kang pagkaalam sa katotohanan ng ating Panginoon, at ikaw ay sabihin natin nadulas, mga kapatid, ang tawag po dun, mga kapatid, ay mistake. At ang mistake, mga kapatid, kung tutuusin, kaya yan ipinipermit ng ating Panginoon. Kasi kung tutuusin, pwede namang sana walang mistake eh. Diba? Nasa buhay natin, sana wala na lang mistake. Kasi yung mga mistake, nagpapalumbay sa atin. Unang-una, isang purpose ng mistake, to humble us. Ipagpakumbaba tayo, mga kapatid. Para hindi rin tayo tumingin ng mataas dun sa iba. Diba? Kapag ang puso natin, mga kapatid, ay ganun, na hindi tayo tumitingin ng mas mababa kaysa sa iba, mga kapatid, magaan po ang buhay. Walang issue sa iyo, hindi ka critical, mga kapatid, at ikaw rin mismo, hindi ka babalikan ng bagay na inihahatol mo sa iba. Kasi lahat ng ating bagay na ginagawa, mga kapatid, tatandaan nyo, lahat yan ay binhi. Lahat ng itinatapon natin, iniisip natin, sinasabi natin, binhiyan. At kapag binhiyan, may buhay yan, mga kapatid, laging babalik yan ng merong interes. Kaya maingat tayo dun sa binhi na iniahasik natin. Sinasabi natin, iniisip natin, ginagawa natin, mga kapatid, kasi babalik yan ng may interes sa atin. Pero kung ang alam mo naman, ang ginagawa mo ay sa kalooban ng ating Panginoon, ay mas lalong malaki ang balik ng interes yan, mga kapatid. Sa kabutihan na ginagawa natin, mga kapatid, sa mga mahal natin sa buhay, mga kasama natin sa pananampalataya, maging sa pagganap sa kalooban ng ating Panginoon. Pero yung mga hindi daw sundalo, hindi daw sundalo, mga kapatid, o marahil duwag, mga kapatid, sabi nga God cannot use cowards. Hindi magagawang gamitin ng Diyos yung mga duwag, mga kapatid. Kasi yung mga duwag, mga kapatid, unstable lang mind yan eh.
For example, merong pinagagawa sa kanya at siya'y nagdududa, mga kapatid. Sa dulo niyan, hindi niya gagawin kasi nga alanganin siya, mga kapatid eh. Yun po yung duwag, mga kapatid. Pero tayo, binigyan tayo, mga kapatid, hindi ng espiritu ng pagkatakot, mga kapatid, kundi espiritu ng Diyos, mga kapatid, na tayo'y makapanagumpay. Nang sabi, hindi tayo gaya ng isang kulisap at gagambang tubig na kapag ka nagkamali, babalik na lang ako, pastor, sa dating ako. Actually, wala na tayong babalikan, mga kapatid. Kasi binago na tayo ng ating Panginoon eh. Kapag bumalik tayo dun sa atin, alam mo, hindi ka masaya. Kasi alam mo na yung tama eh. Alam mo na yung buhay na mas mataas kaysa doon. Ang problema lang, na-discourage ka lang kasi nagkamali ka eh. Pero ang kailangan mong gawin, mga kapatid, you have to deal with it. I-deal mo sa ating Panginoon. Lord, ito yung issue ko, Panginoon eh. Ito yung problema ko, Panginoon. And patawarin mo ko, O Diyos. Diba? Nasabi, mga kapatid, merong awit na sinasabi ang ating kapatid Brother Branham na lagi niyang sinasabi yun na, Lord, let me rise and try it again. Diba? Ang Kristiyano, hindi ito parang pag nagsimba ka dito, tapos nagpapatuloy ka sa ating Panginoon, tapos nagkamali ka, o teka, out ka na, hindi ka nakasama sa fellowship. Hindi ganun, mga kapatid. Maaring tayo, mga kapatid, ay mabuwal ng 7, pero alam mo, may old proverb eh. Sabi doon, makapito man tayong mahulog, ay babangon tayo ng ika-8. Teka, pastor, bakit 7 tapos 8? Di ba dapat 7? Alam mo, ibig sabihin kasi nung 8, ay kahit anong pagbuwal ang mangyari, tatayo at tatayo ka pa din. Tatayo ka pa rin sa ating Panginoon. Diba? Kaya minsan, mga kapatid, pagka sobrang, hindi naman sa pag-ano, mga kapatid, minsan pagka sobrang talino ng tao, mga kapatid, sobrang ina-analyze lahat ng bagay, minsan nakakalimutan yung mga simpleng bagay. Samantalang nun sa mga simpleng bagay, ito nagbubunsod talaga, mga kapatid, para mag-mature din tayo sa pananampalataya. Kasi ang nare-require ng ating Panginoon, you just believe. Maniwala ka. Dahil dun sa paniniwala, mga kapatid, ay nagagawang i-cast down, mga kapatid, yung imagination, yung reasoning, anumang bagay na nagmamataas, mga kapatid, sa karunungan ng Diyos. Diba? Sabi dun sa scripture kanina, mga kapatid, na ang ating pakikibaka daw, mga kapatid, yung sandata ng ating pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta. Diba, hindi tayo nakikipagbaka. Yung scripture kasi na ito, mga kapatid, hindi tayo nakikipagbaka sa ating sariling kakayahan ng laman. Kasi we are dealing with spirits. Isipin mo, mga kapatid, makipagsuntukan ka sa espiritu, kaya mo ba yan? Hindi, mga kapatid. Kung ang spirito, mga kapatid, ang kaaway mo o kalaban mo, mga kapatid, kailangan espiritu din ang itatapat mo doon. Kaya kapag espiritu ang problema, mga kapatid, hindi mo yan magagawa sa sarili mong lakas sa laman na ito, sa 5 pandamang ito. Kailangan mo yung ika-6 na pandama, yung pananampalataya, mga kapatid, dahil yan din ang kayang gumiba ng mga kuta, stronghold, sabi sa scripture. At yan, mga kapatid, ay saan yun ng Espiritu Santo, mga kapatid, na ating tinanggap sa ating Panginoon. Pagkat ang ginagawa nito ay gumigiba siya ng una, maling haka. Diba? Kasi pag mali tayo ng haka, yung ginamit sa English kasi imagination. Imagination, pwedeng mahati yan sa iba't ibang mga subsection. Diba? Pwedeng illusion, pwedeng maling opinion, maling pag-iisip, maling pagtanaw sa isang bagay, mga kapatid. Pag mali tayo ng haka, mga kapatid, kahit mananampalataya tayo sa ating Panginoon, minsan nakakalimutan yung ika-6 na pandama. Kasi nga, nasanay ka doon sa imagination na yan, doon sa maling haka. Diba? Minsan sabihin mo, pag sa mga matatanda, diba? Isa sa mga dapat kinokorek din talaga, yung mga pamahiin. Diba? Doon sa mga kapatid, may mga pamahiin din doon eh. Sinasaway si Sister Glay eh. Kami, pareho kami na talagang di naman din talaga naniniwala sa pamahiin. Scripture, nag-quote ako sa inyo ng scripture, diba? Deuteronomy. Sabi, hindi, pastor, wala namang mawawala pagka sinunod namin itong pamahiin. Ano mo walang mawawala? Meron. Sabi doon, lilisan ng Panginoon sa'yo. Kasi sabi sa Deuteronomy, pag naniniwala ka sa pamahiin, ibig sabihin, meron kang ibang haka, meron kang ibang Diyos, meron kang ibang pinaniniwalaan maliban sa ating Panginoon. Ngunit siya yung mapanibughuing Diyos, mga kapatid. Kaya nga ayaw niya sa ibang Diyos-Diyosan. Dapat ang Israelita maniwala lang sa Kanya. Maling haka, mga kapatid. Kung sa sarili natin, sabihin natin, may mga mali rin akong haka, pastor, mga nakasanayan ko dati. Mga kapatid, kailangan natin niya isabit sa ating Panginoon.
Diba? Para mas lalo natin makita ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Una, malinghaka. Pangalawa, lahat daw ng bagay na matayog, na nagmamataas. Alam mo yung scripture? Matayog, nagmamataas pa. Diba? Matayog, nagmamataas, sabi dito, laban sa karunungan ng Diyos. Diba? Sabi doon, faith, wisdom versus knowledge, mga kapatid. Pagka yung wisdom hindi galing sa Diyos, mga kapatid, ay hindi pa rin yan magpuproduce ng buhay sa atin. Kasi yung tree of knowledge, mga kapatid, binigyan ka ng karunungan, pero hindi yan magbubunsod sa'yo ng buhay. Karunungan lang. Di ba? Pero ano bang binunsod ng karunungan? Sa ibang banda, mga kapatid, ng pag-usad ng karunungan ng tao, mga kapatid, dahil sinabi sa Ezekiel, kung di ako nagkamali, in the last days, the knowledge of man shall increase. Pero sa pag-increase nito, mga kapatid, ay sinisira din ito yung ilang bahagi, mga kapatid, sa mundong ito. Di ba? Hindi natin yan maitatanggi, mga kapatid. Kaya sabi dito, ay lahat daw, every high thing exalted itself against the knowledge of God. Kahit yung mga tao, mga kapatid, na sabihin natin nakapag-aral, minsan nabahagian mo ng salita ng ating Panginoon dahil meron silang laman, mga kapatid, ay hindi nila tinuturing na ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay absolute. Sabihin nila, gawa lang naman ng tao yan eh. Diba? Ang tawag doon, mga kapatid, pagmamapuri din. Pagmamataas, mga kapatid, sabi dito, matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Diba? Kaya nga like yung sinasabi, kapag ka ang isang believer, mga kapatid, hindi lamang basta faith. Kailangan may wisdom ka din. Diba? Pag magsasalita ka, yung sasabihin mo ba dapat dumaan doon sa 3 pinto? Ano yung 3 pinto, pastor? Una, totoo ba yan? Is it true? Pastor, totoo to. Kasiraan ng iba to eh. Sabihin ko, totoo to, pastor. Pangalawang pinto, necessary ba? Kailangan bang sabihin? Kung sinabi mo sa una, totoo, pero kasiraan, necessary ba? Kailangan bang sabihin? Marapat bang sabihin? So, doon pa lang sa pangalawang pinto, hindi na dadaan. Hindi na makakalabas. Pangatlo, totoo naman to, pastor. Tapos para medyo konting ano lang naman pag-share. Ang pangatlo, is it kind? Yan ba ay nakakatulong dun sa tao? Yan ba ay makakatulong sa'yo? Diba? Kasi meron tayo, mga kapatid, minsan mga bagay din na nakasanayan, mga kapatid, na kailangan talaga, mga kapatid, may submit sa ating Panginoon. Yan ang nagbubunsod, mga kapatid. Bakit hindi rin tayo makausad-usad, mga kapatid? Kasi meron tayo mga hindi pa naisuko sa ating Panginoon na mga malinghaka, mga pag-iisip, mga kapatid, na nagmamataas, mga kapatid, laban sa salita ng knowledge of God. At yung huli, bringing into captivity every thought. Diba? Sabi doon, ay bumibihag sa lahat ng pag-iisip. Sa English, every thought. Ibig sabihin, lahat ng pag-iisip. Yung kapangyarihan na ibinigay ng Diyos, mga kapatid, mighty, doon sa verse 4, mga kapatid, ito'y bumibihag din doon sa bawat kaisipan, nang sa ganun ay makasunod ka kay Kristo. Yun ibig sabihin ng scripture. Diba? Bawat pag-iisip, kasi ang pag-iisip, battleground yan, mga kapatid. Na dito pa lang, nangyayari yung pakikibaka. At kapag mali ka ng decision, mga kapatid, magsasuffer ka sa consequences. Diba? As a Christian, alam natin yan. Once we make mistake, may mga consequences, pero ang biyaya ng Panginoon, nandiyan pa rin. So dapat, tingnan mo, ang mistake, hindi ito para hatulan ka, daling ka sa dulo, daling ka dun sa parang puro pader na, pastor, hindi. Nagtuturo yan ng isang bagay sa'yo. When we make mistakes, nagbibigay yan ng lesson sa atin. Di ba? Tapos, pastor, kasi 10 taong ko na tong problema eh. Tayo uli, mga kapatid, hanggang sa magpanagumpay ka. Yung sinasabi ko kaninang testimony, mga kapatid, isang brother daw yun na personal testimony ngayon eh. Naganap sa kanya, mga kapatid, yung pong James, na binasa ko kanina, mga kapatid, James chapter 5, verse 16. Nang sabi ay, tagal na niyang may problema, tagal niya ng struggle yung sa laman niya, mga kapatid. Hanggang sa, ang sinabi niya, meron lang pumuntang brother dun sa kanyang bahay. Tapos, kinonfess niya, sinabi niya yung kanyang mga pagkakamali, pinanalangin siya. Alam mo, sabi niya, ang tagal ko nang pumupunta sa altar, ang tagal ko nang pumupunta sa iba para ipanalangin ako. Ngayon lang ako napalaya ng ganito. Bakit, mga kapatid? Kasi yung scripture nasunod, mga kapatid. At tama, mga kapatid, yung pong pamamaraan. Kasi pagka lumalabas tayo sa pamamaraan ng Diyos, mga kapatid, talagang magkakamali talaga tayo sa dulo.
Kaya nga pag meron tayong gagawin, kapag meron tayong pinaniniwalaan, sinasampalatayanan, babalik tayo sa salita ng ating Panginoon. Ito ba'y sinabi ng Panginoon? Ito ba'y nasa kanyang salita? Kasi minsan yung ating pag-iisip, thought, mga kapatid, minsan hindi mo lang kung saan galing yan, mga kapatid eh. Kahit nga naglilingkod ka, minsan may pumapasok pa rin negative thinking eh. Diba? Kahit nga sa ibang tao, minsan napapaisip ka ng may kilos siya, tapos sabi mo, ba't yung ginagawa niya? Diba? Tapos sabihin ng iba, alam mo, Pastor, never ako nagkasala. Diba? Mag-isip ka nga lang eh, ng isang bagay eh, na against doon sa kapatid, nagkasala ka na doon eh. Diba? Kaya kailangan natin ipabihag yan sa ating Panginoon. Nang sa ganun makatalima tayo sa salita ng ating Panginoon. Yung maling haka, anumang karunungan na nagmamataas sa karunungan ng Diyos, maging yung ating mga pag-iisip, mga kapatid, nang sa ganun ay makatalima tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi niya, cast down imagination, yung tatlo mga kapatid na binanggit ko. Yung kanina, sinabi ko, Proverbs 24, sulat yun na lang, Proverbs 24, verse 16, sabi niya, for a just man, tandaan nyo for a just man, falleth 7 times. Alam mo, nagpapasalamat ako sa scripture kasi napaka-precise nila sinulat ang Biblia. Na hindi sinabi dito na a wicked man falleth 7 times. Kasi anong i-expect mo? Wicked yun. Talagang magkakamali yun. Lahat ng kanyang gawa, mga kapatid, talagang wicked eh. Crook. Mali. Pero ang sabi, sapagkat ang matuwid ay nabubuwal ng makapito. Matuwid. Kahit matuwid ay nagkakamali. At bumabangon uli. Yun ang maganda, mga kapatid dito. Sabi doon ay, sapagkat ang matuwid ay nabubuwal na makapito, ay bumabangong uli. Ngunit ang masama ay nabubuwal sa kasakunaan. Mischief, mga kapatid. Pero pagka righteous man, kanina, sinabi ko na kung ano yung righteous, hindi tayo nakabase sa ating sarili. Nakabase tayo sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. Kasi masyadong na-magnify na dapat yung buhay mo talagang, mga kapatid, kahit katiting, dapat wala talagang nagawang kung ano man. There is no such thing as a sinless perfection. Kasi ang totoo, mga kapatid, na righteous, ang sabi din ng message, a righteous man depends on the righteousness of God. It is not a man that is sinless, but it is a man that dependent on God. Na tuwing nagkakamali siya, nabubuwal, tatayo siya, hingi siya ng tawad sa ating Panginoon na reconciled. Mga kapatid, kasi ang kaaway, mga kapatid, parang ganito yan eh. Yung kwento dun sa isang uwak na nakatali, mga kapatid. Ang tagal niya kasi nakatali dun. Pero dumating yung punto, pinakawalan siya, at siya'y pinapaalis na, mga kapatid, hindi siya makaalis. Kasi ang isip niya, nakatali pa rin siya. Kahit nawala ng tali, kasi nakasanayan niya. Kaya kailangan, mga kapatid, yung pag-iisip mabago talaga. Nang sabi, let the mind of Christ be in you, mga kapatid. Kasi pag wala ang pag-iisip ni Kristo, mga kapatid, sa atin, talagang gagawin natin kung ano yung gusto natin, kung ano yung desire natin. Pero kung ang kalooban ng Panginoon, ang kaisipan ni Kristo ay nasa sa atin, mga kapatid, magagawa nating maganap, mga kapatid, kung ano yung bagay na nakakalugod sa ating Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon. Sabi niya pa dito, lubos ang aking paggalang sa isang tao na kapag ka nagkamali, sa message ng faith once delivered to the saint. Sabi niya, lubos ang aking paggalang sa isang tao na kapag ka nagkamali, ay may sapat na tapang upang bumangon at subukang muli. Diba? Kasi, unang-una, yung righteous nga nagkamali eh. Nahuhulog eh. Diba? Nahuhulog ng ikapito. Ngunit sabi ay babangon ng ikawalo. Ibig sabihin, from time to time, babangon pa rin, mga kapatid. Tayong lahat ay magkakamali. Di ako may sabi. Kahit ang pinakamahusay ay nagkakamali. Diba? Kahit yung pinaka-perfect na tao eh. Ngunit ang isang sundalo ay hindi taong susuko kapag siya ay nadapa, kundi babangong muli. Amen. Mayroon tayong awiting kinakanta na sinasabi, hayaan mo akong bumangon at subukang muli. Amen. Kasi dyan din susubukin yung faith mo eh. Yung paniniwala mo sa ating Panginoon. Kasi minsan ganito eh. Sinusubukan mo na ma-perfect ang isang bagay kasi unang-una, gusto mo makita yung sarili mong glory. Pero kung ginagawa mong isang bagay, mga kapatid, nang ayon sa Espiritu, nasa Espiritu ka, inspirado ka, mga kapatid, magagawa mo yan, mapo-perfect mo yan, mga kapatid, pero yung glory ibabalik mo sa ating Panginoon. Kaya nga hindi rin nahayaan ng Panginoon, bawat
believer, kahit gaano ka pa ka-spiritual, actually, alam mo, yung too much spiritual, kailangan bantayan ng tao yung kanyang sarili. Kasi yung too much spiritual, mga kapatid, magbubunsod yan ng ano. Sabi ko sa inyo, yung pride, di ba? Spiritual pride, magiging critical siya. Isipin niyo yung mga tumagal na sa mensaheng ito, mga kapatid, na siguro marahil nabasa na nila yung 1,100 na sermon. Pero, ang tanong, anong buhay ang ibinunsod nila after nilang mabasa ito? Kasi nakatingin ang Panginoon sa kung ano yung ibinunga natin dun sa ating bagay na tinanggap. Hindi siya nakatingin, mga kapatid, dun sa karunungan na ating makakamit. Pwede ba yun? Akit ka sa langit? Sabihin ng Panginoon, sige, bago ka pumasok dito, dahil bribe ka, sige, ilatag mo muna yung 7 seals. Hindi, mga kapatid Alam mo, ang dadalhin mo, paglisan mo sa katawang ito, kung ano yung condition ng kaluluwa mo. Kung anong karakter ang meron ka. Diba? Pwede sabihin natin, sige, sabihin mo, hindi ka nga nagkamali, ang gaspang naman ang ugali mo. Diba? Wala rin bilang sa ating Panginoon Pero ikaw, mga kapatid, na nakaka-identify ka sa iba, kung paano ikaw ay meron ding kahinaan, nakikita mo yung kahinaan ng iba, hindi ka magiging critical Mas lalo ka magkakaroon din ng damdamin, pagpipray ko din siya kasi, alam mo, dinaanan ko rin yan Dumaan din ako dyan Like ko sinasabi dito, minsan, pinadadaan tayo ng Panginoon sa isang eksperyensya, hindi para ma-discourage tayo, kundi ginagamit yan ng Diyos para makapag-minister din tayo sa iba. Diba, like kung sinasabi rin yan, sabi ko, Lord, sana maaga mo na lang akong tinawag Kundi kung siguro maaga mo ko tinawag, Panginoon, yung mga dinaanan ko nun, mga kalokohan ko nun, hindi ko na siguro nagawa. Pero mga kapatid, yung virtue out of that mistake, ibig sabihin yung lesson, mga kapatid, maituturo mo sa iba. Meron kasi mga ganitong tao ba't ka nagpipreach sa akin ng ganyan? Ginagawa mo nga yan Diba? Yung taong yun, binago na ng ating Panginoon. Hindi hypocrisy ang tawag doon maturity. Diba? Sabihin natin, meron kang pagkakamali, tapos nakita mo rin sa brother yung pagkakamali yun. Sinaway mo siya, kaya tinuruan mo siya. Alam niya na pareho kayo na gumagawa ng ganun. Tapos babalikan ka, ikaw nga, dati ginagawa mo rin yan Pero hindi pwedeng itapon sa iyo yun kasi ikaw nag-mature ka Hindi hypocrisy yun na mag-advocate ka. Ibig sabihin, ipakita mo na ito yung tamang bagay kasi nilakaran mo na yan. Ang tawag doon, maturity. Diba? Minsan ipe-persecute tayo ng mga tao. Ng mga taong hindi nakakaintindi sa atin. Titingnan tayo dun sa ating kahinaan, hindi dun sa ating kalakasan. Tingnan mo isang papel na puti. Diba? Tingnan mo yan. Pag yan, tinuldukan mo lang ng isang pentel pen. Ang tingin ng mga tao dyan, ang tingin na ng iba dyan, hindi na yung buong papel. Ang titingnan nila yung tuldok na maliit, nakaunti. Ganon ang pag-iisip ng tao. Pero ang Diyos ay hindi po ganon, mga kapatid. Tumitingin siya ng lampas dun sa ating kahinaan. At ibinibigay niya yung kanyang biyaya. Hindi para tayo magkasala, kundi tulungan tayo, mga kapatid, na makaahon tayo dun sa ating kalagayan. Kaya ang kailangan mong gawin, bumangon ka. Diba? Amen? Sabi niya, hayaan mo akong bumangon at subukan muli at gusto ko iyon sapagkat ako ay nagkamali ng maraming beses sa aking buhay. Tama? Kamali nga Diba? Tulad nating lahat, ngunit lagi ako nagpapasalamat sa Diyos sa biyaya na nagbibigay sa akin ng pagkakataong bumangon at subukang muli. Ang biyaya ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para tayo bumangon muli. Hindi dahil karapat-dapat tayo sa pasimula, kung titingnan natin ang ating sarili, hindi talaga tayo karapat-dapat. Pero dahil merong biyaya, mga kapatid, amen, ay biyaya din ang tutulong sa atin para tayo makapanagumpay. Kung biyaya ang nagdala sa atin dito, biyaya din, mga kapatid, ang magdadala sa atin doon. Kaya walang tao magmamapuri, mga kapatid. Diba? Sabi niya, naniniwala ako na ang pamagat na awiting patawarin mo ako, Panginoon, at subukan kong muli. Sa palagay ko, yun ay tama. Ako ay magiging iyo kung ikaw ay magiging akin. Kung ako ay madapa at kung ako ay magkasala, hayaan mo akong bumangon at subukan muli. Tanggapin mo ako pabalik at subukan mo ako muli. Amen. Kasi isang yung isang agila na tinuturuan mo, mga kapatid, na lumipad. Sa unang sabak niyan, mga kapatid, talagang hindi yan makakalipad ng kapareho ng isang matured na eagle. Kaya, ang ginagawa pala dyan, tinitraining pala nila yan. Tinitraining hanggang sa umabot sila, mga kapatid, doon po sa potential na meron sila.
Kasi unang-una, yung trainer, mga kapatid, alam niya yung potential kasi agila yun eh. Diba? Alam niya yung build-up ng pakpak niyan, kung ano yung, for example, anong species itong agila na ito. Sabihin natin, American Eagle. Diba? Alam niya talagang mataas yan, matayog talaga lumipad yan. Ganyan tumingin ang ating Panginoon. Kasi merong binhi siyang nilagay dyan, mga kapatid. Pero, dadaan talaga tayo sa proseso na susubukan nating lumipad, tapos babagsak tayo. Tapos, susubukan ka muli, mga kapatid, papaliparin ka uli. Tapos, mas matayog na ng bahagya yung lipad mo, pero sa bandang gitna, nahulog ka uli. Tapos, ibabalik ka ulit, mga kapatid. Tapos, paliliparin ka ulit hanggang sa, mga kapatid, makaabot ka na, mga kapatid, dun po sa standard na dapat ipinapakitang manifestation ng isang matured na agila. Diba? Kaya tayo pinapadaan dyan, mga kapatid. Tinan mo, isipin mo, sa lahat ng trials na dumating sa atin, mga kapatid, ano ang ibinunsod niyan sa atin? Pag may dumating ng trials, dahil sanay ka na sa trials, alam mo na kung paano i-deal. Kasi sa bawat bagay na dumarating sa atin, nagtuturo yan ng isang bagay sa atin. Kahit nga mistake, nagtuturo yan ng isang bagay sa atin. Una, sabi ko nga, maging humble tayo. Pangalawa, makapag-minister tayo sa iba. Pangatlo, wisdom, mga kapatid, na hindi mo na makomit yung bagay na yun. Kailangan lang bumangon, mga kapatid, pag nadapa. Diba? Wala naman tayo dito, mga kapatid, sa Biblia. Sipin nyo si Peter. Diba? Sipin nyo si Peter, naging legalista tayo. Si Peter, kasama ng ating Panginoon, apostle ng ating Panginoon. Nagkamali, dininay ang ating Panginoon Kristo. Isipin nyo na lang yun, nalaman nung 10 apostles, kasi hindi nakasama si Judas eh. Sabi, ang ating kapatid na si Peter, nung makita ng ating Panginoong Kristo, dininay ng 3 beses, hindi pa naligayahan, nagmura pa. Tatanggalin na natin siya bilang apostol. Tinanggal ba siya? Dahil ang pagkapili at pagkatawag, mga kapatid, ay hindi nagbabago. Meron lamang itinuturo ang Panginoon sa kanya. At ganoon din sa atin, mga kapatid. Na kapag bumabagsak tayo, nagkakamali tayo, mga kapatid, bumangon tayo kasi merong biyaya ang ating Panginoon. Bumabangon tayo kasi alam natin, hindi mananatiling ganito. Merong body change. Kaya nga may body change eh. Meron tayong tinitingnan, mga kapatid, mula rito hanggang dun sa dulo, dahil hindi tayo mananatiling ganito. Kahit nga si Pablo nangaral, mga kapatid, yung mga gusto kong gawin, hindi ko magawa. Yung mga bagay na hindi ko dapat gawin, yun ang akin nagagawa. Kasi nasa flesh nga. Pero subukan mong pagganahin yung ika-6 mong pandama, mga kapatid. Nasa realm ka, mga kapatid, ng pananampalataya at magagawang maipasubject, mga kapatid, yung 5 pandama. Amen. Amen. Sabi niya pa dito, ngunit, sabi niya, hinahangaan kong isang tao na ang pagiging handa niyang bumangon at subukan muli kapag ka nagkamali, katulad ng isang sundalo. Tapos, kinote niya ulit yung awit na sabi niya ay, kung ako ay madapa, kung ako ay mabigo, hayaan mo akong bumangon at subukan muli. Patawarin mo ako, Panginoon, at subukan mo akong muli. Awit yan eh. Diba? Awit yan sa ating Panginoon. Nang sabi ng Brother Branham, napakadalas kong pinagdarasal yan sa Diyos. Tama siya rin eh. Halos mapahiya na ako sa aking sarili. Di ba? Minsan, nagsa-self-pity tayo. Tinitingnan natin na mababa yung ating sarili. Minsan, pag nasobrahan ka dyan, madidepress ka talaga, mga kapatid. Pero kung sinasabi mo, hayaan mo akong bumangon at subukang muli, patuloy akong nahuhulog. At sa bawat pagkakataon, mahabagin niya na tulungan akong bumalik muli. Diba? Nahuhulog ka, marahil nasa proseso ka, may mga pagkakataon pa rin na nahuhulog ka, pero ang sabi, napakamahabagin niya na tulungan akong bumalik muli. Ba, yung mga taong minsan naiaangkla na ang kanilang buhay sa ating Panginoon. Once na narinig nila yung awit, once na dumating ang inspiration sa kanila, dumating ang Panginoon sa kanila, sa anumang anyo, marahil sa salita, sa tapik ng brother, sa yakap ng isang brother, sa isang pangangamusta, mga kapatid, may kung ano dun sa ating puso, mga kapatid, na naghuhumiyaw, at alam natin, ang Panginoon yun. Amen. Kaya minsan nahihipo yung puso natin. Di ba, isipin mo yung mga taong nawalay ng matagal, mga kapatid, sa fellowship. Asahan mo talaga, mga kapatid, talagang yung ways niyan, talagang mag-iiba kasi wala nga siya sa fellowship eh.
At kapag ka naibalik siya dun mga kapatid, marirecognize niya dahil kung pagkukulang sa Lord. Pero yung pag-ibig niya, ito pa din. Ang biyaya niya, ito pa rin. Ang pag-iingat niya sa akin, hindi siya nagkulang. At dun mga kapatid, minsan pinapermit yun eh. Sabi dun, sino yung higit na mas iibig? Yung pinatawad sa malaki o yung pinatawad sa maliit? Siyempre yung pinatawad sa malaki. Diba? Minsan dinadala tayo ng Panginoon dun. Yung pinatawad sa malaki, sabi dun, siya mismo iibig din ng malaki doon sa nagpatawad sa kanya. Mga kapatid. Diba? Mas nagiging malinaw sa atin itong mga kapatid na hindi tayo, alam mo yun, parang hindi mo overly i-judge yung sarili mo mga kapatid. Nasa lusak ka na nga eh. Mga kapatid, kailangan mo bumangon. Huwag mo idiin yung sarili mo dun kasi merong mas higit dyan. Hindi yan ang katayuan mo, hindi yan ang identification mo. Merong higit mga kapatid sa ating Panginoon. Sabi niya, bagamat kung ako'y nagsisikap at ako'y nabigo, diba? Lahat naman tayo nagsusumikap eh, mga kapatid. Bagaman kung ako ay nagsisikap at ako'y mabigo, hindi ako iiwan ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. Quote ng prophet to. Wala akong gaanong tiwala sa sino mang natatakot ng labis na gumawa ng anumang bagay. Diba? Mas gugustuhin kong makita ang aking sarili bilang isang nabigo kaysa isang tamad na sumubok. Diba? Mas okay na yung nabibigo ka. Ibig sabihin, meron kang ginagawa. Meron kang pagsusumikap kaysa dun sa isang taong tamad. Walang ginagawa, mga kapatid. Kaya minsan daw, meron daw isang lalaki, mga kapatid, na nag-a-apply ng trabaho. Tapos merong pinapipirma sa kanya yung kanyang pangalan. Pero nakita dun sa kanyang lapis, wala daw pambura. Kaya sabi nung nag-i-interview, sabi niya, ba't walang pambura yung lapis mo? Ngayon, sabi nung nag-a-apply, hindi ako nagkakamali. Ano yun? Prideful eh. Mga kapatid. Diba? Marahil siguro, totoo naman din talaga. Kabisado niya yung pangalan niya. Sino ba dito hindi kabisado yung pangalan? Pangalan lang naman ilalagay. Pero minsan alam mo, kahit pangalan, nagkakamali ka din eh. Diba? Huwag niyong itago mga kapatid. Nagkakamali rin kayo kahit sariling yung pangalan. Kaya sabi niya, mga kapatid, ay nagpa siya yung interviewer. Sabi niya, ay kung gayon, hindi kita magagamit. Hindi kita i-hire. Sabi niya, sapagkat kung hindi ka nagkakamali, wala kang gagawin. Diba? Kung sinasabi mo, hindi ako nagkakamali. Yan yung mga tao, mga kapatid. Bukod sa prideful sila, mga kapatid, yan yung mga taong walang gagawin. Ibig sabihin, hindi susubok. Kaya nga mas gugustuhin ko pa, sabi dito, na sumubok ako na nabibigo kesa hindi ka sumusubok. Tamad ka lang. Pinagpapaubaya mo lang lahat, mga kapatid, na para bang siwan tamad, mga kapatid. Diba? Hindi ako nagkakamali. Hindi ka parurusahan ng Diyos dahil sa iyong pagkakamali. Parurusahan ka niya dahil sa iyong sinasadyang kasalanan. Unbelief. Ang nagkakasala ng may layunin pagkatapos niyang matanggap ang kaalaman ng katotohanan. Ibig sabihin, ito yung mga tao, mga kapatid, talagang yung kanilang conscience. Kasi yung iba, madiin dito eh. Mali yung Ito, yung wala talagang conscience, mga kapatid, wala talagang guilt. Pero kung merong kurot, mga kapatid, ibig sabihin, kinukorek ka ng ating Panginoon. Ngunit ang isang taong gagawa ng isang bagay ay magkakamali, siya ay madapa, siya ay magkakamali, ngunit kung siya ay tunay na tinawag ng Diyos, at ang Diyos ay nasa kanyang puso, siya ay babangong muli. Diba sabi mo, mahal ko ang Panginoon, kaya ako ganito, pastor, di mo ako naiintindihan. Kung mahal mo ating Panginoon, babangon ka. Hindi ka mananatiling ganyan. Kasi alam mo, mabiyaya siya, mahabagin siya, mga kapatid. Tutulungan ka niya. Sabi niya, noong nakaraang taon, sabi niya, nang pumunta ako sa simbahan, merong isang, kinuwento niya ulit, mga kapatid, yung pong awitin. Oh, patawarin mo ako, Panginoon, at subukan mo ako muli. Diba? Alam mo, it takes courage. Tapang sa ating puso na tumayo eh. Kasi pagkaduwag, mga kapatid, mo na, ganyan, paubaya mo na. Hindi, mga kapatid, ang sundalo ng ating Panginoon Kristo, bagamat nasusugatan, mga kapatid, tumatayo pa rin yan. Kasi alam mo, yung mga sugat, yung mga peklat na yan, yung mga latay, yan yung mga marka, mga kapatid, ng isang tao, mga kapatid, na tumatayo pa rin, kahit nasusugatan, mga kapatid. Naalala ko yung isang tao, mga kapatid, na yung sa time ni Julius Caesar, kung kilala si Julius Caesar, sabi niya, magkakaroon ako ng isang piging. Tapos ay uupo.
sa tabi ko yung pinakadakilang sundalo. So narinig ng mga tao, mga kapatid, ng mga sundalo. So ang ginawa ng iba, pinakinis nila yung mga espada nila, yung mga panangga nila, yung mga spear nila, mga kapatid, kasi iniisip nila, sila mga kapatid ang uupo kasama, mga kapatid, ni Julius Caesar. At habang naglalakad si Julius Caesar, nakita niya talagang formado talaga, mga kapatid, yung mga sundalo. Talagang antitikas, mga kapatid. Pero may nakita siya dun, mga kapatid, halos hindi man lamang maitaas yung kanyang panangga. Tapos ang daming gasgas ng panangga. Ang daming gasgas nung espada. Tapos ang daming yung mga peklat. Sabi ni Julius Caesar, saan mo nakuha yung mga yan? Yung mga latay mo na yan, yung mga sugat mo na yan. Sabi niya, nakuha ko ito para sa pakikipagbaka ko sa aking Panginoon. Sabi niya, halika rito, ikaw ang uupo sa akin dito. Kaya sinasabi ng message, mga kapatid, a character, mga kapatid, na hindi dumaan sa suffering, mga kapatid, delikado yan. Amen. Kaya tayo pinadadaan, mga kapatid, sa sari-saring, sabihin na natin tribulation, huwag na natin itago. Sa Christian, alam nyo na yan. Diba, hindi ko na kayo pwedeng bula-bulahin dyan. Talaga may tribulation. Talaga may suffering. Bakit, pastor? Kasi minumold yung ating karakter. Kasi kapag hindi ka minold, mga kapatid, hindi ka pinadaan sa suffering, hindi ka magkakaroon ng karakter. Pangalawa, you are not fit to rule. Hindi ka magiging karapat-dapat, mga kapatid, na mamahala. Kasi sa dulo nito, mga kapatid, pag bumalik ng ating Panginoong Kristo, after 1,000 years, maghahari tayo dito kung wala kang karakter, di ba? Nandun ka sa white throne judgment, di ba? Kasi tayo hahatol dun Kung wala kang karakter, nakita mo ito yung kapitbahay ko na na nagja-jumper sa amin talagang babawian ko siya ngayon. Diba? Walang karakter. Diba? Nakabase ka, mga kapatid, dun sa experience. Alam niyo, mababaw yan na punto. Pero kung ikaw may karakter, mga kapatid, hindi ka babase sa kung anong ginawa niya sa'yo. Balang araw, ikaw ay hahatol sa kung ano yung kanyang gawa. Sa ibang tao, sa Panginoon, sa lingkod. Hindi sa personal mo. Hindi tayo hahatol ng ayon sa kung ano yung experience natin. Kasi wala na tayo magiging experience na bitterness, mga kapatid, doon pagka tayo, mga kapatid, ay nasa white throne judgment. Diba, sabi nga dun darating yung time dun sa Matthew 25 yan diba? At yung ikatlong parable, nang sabi dun ay paghihiwalayin niya yung tupa tsaka po yung kambing. At sabi dun ay kasama niyang hahatol alin? Yung bride. Sabi niya ay itong mga gaya ng tupa na ito, nung nakulong ako, dinalaw niyo ako, yung nagutom ako, pinakain niyo ako, nung nauhaw ako, ay pinainom niyo ako. Sabi ng mga tupa na naiwalay, sabi, Lord, kailan namin ginawa sa iyan? Sabi niya, alam mo, kung ano yung ginawa mo dito sa aking maliit na lingkod, ay siyang ginawa mo sa akin. Kaya sige na, pumasok ka na ulit. May mga makakapasok sa eternal life, mga kapatid. Hindi lang dun sa covenant ng rapture, pero according dun sa works na ginawa nila, mga kapatid, dun sa mga lingkod ng ating Panginoon. Kaya minsan, nakorek din ako ng aking sister wife Yung mga minsan natutulungan ako, mga kapatid, sa SSS. Minsan gusto talaga mag-abot, mga kapatid. Kasi sa amin talagang bawal yun, mga kapatid. Pero siguro, na-appreciate nila. Nung minsan may tinanggihan ako Sabi niya, ano ka ba? Dapat hindi mo tinanggihan. Kasi tinatanggihan mong pagpalain sila ng ating Panginoon. Kasi may quote ng prophet, nabasa ko nung minsan Sabi niya rin, tumatanggi rin siya sa gifts. Pero kinorek din siya ng isang brother. Sabi, alam mo, dapat tinatanggap mo. Kasi, syempre, as a minister, pinagpipray namin yun Diba, Lord, salamat dito sa bahaging ito, you bless him, bless her. Kasi pagka ganun, mga kapatid, na tinatanggihan, mga kapatid, paano sila makaka-receive ng reward nila? Kaya, gayon din sa inyo, mga kapatid, ang ginagawa ko dito. Kung meron man akong pinagagawa sa inyo, kung hinahayaan ko kayong gawin ng isang bagay para sa ating Panginoon, kasi gusto ko may matanggap ko yung reward. Ganun din ginagawa ng prophet Pag pupunta sa ibang lugar, uhaw na uhaw. Tapos hihingi ng tubig. Sabi ng mga kasama ni Brother Branham, ba't parang uhaw na uhaw ka? Pag pupunta tayo sa ibang bahay, sabi niya, alam mo, scripture din naman Sabi niya, isang baso lang na malamig na tubig na maibigay mo sa lingkod ng Diyos, hindi nawawalan ng gantimpala. Alam ng prophet kung paano rin siya magiging blessing dun sa iba Kung paano tumatanggap, ganun din siya, mga kapatid. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Kaya, kaya may mga mistake din, diba, sa minister. Diba? Kasi ako matututo tayo higit, mga kapatid, sa experience natin.
Minsan kahit gaano kagandang pagtuturo, hanggat hindi ka dumarating doon sa ganung kalagayan, hindi mo siya ma-appreciate. Hindi mo siya maunawaan. Pero pag dumaan ka sa experience, mga kapatid, iba yung wisdom. Bakit? Kasi dinaanan mo mga kapatid. Sabi niya, patawarin mo ko, Panginoon, subukan mo ko muli, ako ay magiging iyo kung ikaw ay magiging akin. Kung ako'y madapa at kung ako'y mabigo, hayaan mo akong bumangon at subukan muli. Patawarin mo ko, Panginoon, at subukan mo ko muli. Gusto ko yun, sapagkat ang anumang mabuting sundalo ay madaling masaktan o mapinsala. Ngunit siya ay sundalo pa rin at may layunin at may pinaglalaban, siya ay babangon at susubukang muli. Ang mabuting sundalo ng krus ay gagawin ang parehong bagay. Kung sa natural na sundalo, mga kapatid, ganun din, mga kapatid, sa atin bilang tayo sundalo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sabi niya dito sa message ng perfect strength by perfect weakness, when we are insufficient ourselves, then we are subject to yield to God's Spirit. Kapag daw nasumpungan natin yung ating sarili, mga kapatid, na kulang tayo. Merong bagay na kung ano sa atin, mga kapatid, na parang mas maliit, mga kapatid, kumpara sa iba, then we are subject to yield to God's Spirit. At kailangan, mga kapatid, yan ay tsansa para tayo ay mag-surrender, mga kapatid, sa Espiritu ng ating Panginoon. As long as we think that we can do it, kapag iniisip natin daw na kaya natin, then we can't do it. Diba? Kasi unang-una may umuusbong na ng spirit ng pride dun . But when we get to a place where we know we can't do it, kapag nandun tayo at nasumpungan sa isang lugar na masasabi natin hindi natin kaya, diba? At ating ipinapaubay ang ating sarili sa ating Panginoon, at ito'y merong resulta. He does it. Nagagawa niya. So then, if it is us trying to do it, we'll fail. Kapag sinusubukan natin sa ating sariling pamaraan, tayo mabibigo. But if we'll just yield ourselves to God, then we can't fail. Kung natin lamang i-yield. Ano ba yung yield? Talagang ipaubaya mo sa ating Panginoon. Parang ganito yan . Parang isang sanga na nakaugpong, mga kapatid, sa isang masustansyang puno. Kapag ka naka-yield ka dun, mga kapatid, kung ano yung sustansya na meron yung puno, ito'y dadaloy din, mga kapatid, dun sa sanga. At ito'y makakapamunga ng ayon, mga kapatid, sa kung ano rin yung bunga, mga kapatid, ng puno. Amen. So we have to yield to God. There's one thing that God cannot do. That's all. That's fail. Meron isang bagay na hindi kayang gawin ng ating Panginoon. Yan ay mabigo. He can do nothing else but fail. But He cannot fail. As long as we are trying in ourselves and depending on our abilities and so forth, we'll do nothing. Kapag sarili natin. But when we get to a place where we know we are nothing, then God can use us. Diba? Si Moses nga doon lang siya ginamit ng ating Panginoon nung ma-recognize talagang parang walang halaga si Moses. Sa kanyang sarili, hindi siya karapat-dapat. Pero alam mo, yun ang gusto ng Diyos, mga kapatid. Yung aminin natin sa ating sarili, parang wala tayong halaga. Kung ang titingnan niyo yung ating sarili, yung lahat-lahat sa atin, doon lang tayo, mga kapatid, magagamit ng ating Panginoon. Sabi niya, you'll make mistakes, you'll fall, you'll willfully do wrong. Ano yung sinasabi niyang you will willfully? Marahil yan yung mga tao, mga kapatid, nakahulagpos. Ibig sabihin, hindi naman talaga niya gusto, kaya lang nakahulagpos. Nagawa niya. Nadulas siya, mga kapatid. You'll go out sometimes to do things that don't mean you're lost. Yung sinasabi, wala na ako sa Panginoon, ligaw na ako, wala na. Diba? That means you're going to get correction. Diba? When you make mistake, when you fail, kapag ka nagkamali ka at gumawa ka ng mga bagay na alam mo hindi ka aya-aya sa ating Panginoon, hindi ibig sabihin yan ay ikaw ay wala na. Naligaw ka na. Nawala na yung kaligtasan sa iyo. Ang ibig sabihin lamang yan, ikaw ay magkakaroon ng pagtutuwid. Diba? Sabi ko sa inyo dito, yung pagtutuwid, biyaya yan ng Panginoon ay sa anyo ng kanyang salita para itama tayo. Amen. Diba? Para turuan tayo. Diba? Yung reproof, sinabi ko sa inyo, yung reproof, dinidiin kung ano yung mali, pero yung correction, itinutuwid tayo. Tinatama tayo. Marahil, inaalis yung maling haka, yung mga karunungan na nagmamataas sa karunungan ng Diyos, yung mga pag-iisip, mga kapatid, na hindi tama nang sa ganun makatalima tayo sa ating Panginoon.
Di ba? Sabi niya nga ako yung mga anak ko, sabi ni Brother Branham, nagkakamali rin sila. Pinapalo ko din sila. Pero yung ibig sabihin nun, pag pinalo ko sila, hindi ko na sila anak. Anak ko pa rin sila. Hindi mawawala yung posisyon. Pero yung correction, nando doon. Bakit may correction, Pastor? Kasi mahal ka nga ng ating Panginoon. Tinutuwid ka, itinatama ka. Kasi anak ka mga kapatid. Pero kung hindi ka anak, di ba sabi ko nga minsan, pag di mo anak, hayaan mo lang yun dyan Di ba kung ano yung gawin hindi ko ba anak yan Di ba sabi ko, paluin mo. Hindi ko ba anak yun Di ba? Ba't mo papaluin? Hindi mo anak Wala kang damdamin. Wala kang koneksyon. Pero pagka tinutuwid tayo, ibig sabihin, mahal ka ng ating Panginoon. Biyaya niya yan, mga kapatid. Biyaya niya yan sa atin. Diba, si Peter nga lang, mga kapatid Nung ma-recognize niya, nagkamali siya, sabi doon, he wept bitterly Kasi alam niya, mali Kasi may seed doon sa loob, mga kapatid, na sabi, mali yan. Mali ang ginawa mo. Mali ang inisip mo. Mali ang salita mo. At nalulungkot tayo. Nadidepress tayo sa sulok. Pero ang kailangan mong gawin, hingi mo ng tawad sa ating Panginoon. Sabi mo, Lord, muli, linisan mo ko ng iyong banal na dugo. Ipagkaloob mo sa akin ng buhay. Naniniwala ko, Panginoon, hindi ako mananatiling ganito dahil may kapangyarihan sa iyong dugo. Kung ganyan ang testimony natin, mga kapatid, mas maraming nag-overcome ngayon. Hallelujah! Hindi na sabi mo, tagal ko lang sa message, nangyari ko to. Mali kasi yung pag-iisip. Mga kapatid, mali yung haka. Mali yung karunungang natanggap. Yung ating pag-iisip ay mali. Pero meron tayong ika-anim na pandama, yung pananampalataya. Diba? Sabi nga dun kapag yung 5 senses mo ay itong sinasabi, pero sinasabi ng pananampalataya ay kabaliktaran, sabi niyang prophet, iwan mo yung 5 senses, sampalatayanan mo yung 6 sense. Diba? Kung sinabi ng scripture, mga kapatid, na tayo'y nasa katwiran na ng ating Panginoon, kung tayo nasa Kanya, mga kapatid. Amen. Paano nga, Pastor? Nahulog nga Bumalik ka sa ating Panginoon. Hingi mo ng tawad sa ating Panginoon. Lilinisan ka ng ating Panginoon. Sabi dun, di ba? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Hindi lamang basta forgive, nilinisan ka niya. Sa atin, alam na natin nga kung ano yung mystery dyan Di ba? Pag sinabi mong faith, justification yan, aring ganap, tinuring kang matuwid na para bang hindi ka nagkasala. Yun yung power, mga kapatid, ng justification. Amen. Diba? Hindi ka, sabi kanina, diba, yung hindi ka hindi ka hatulan ng Diyos dahil nagkakamali ka. Hahatulan ka ng Diyos kapag meron kang unbelief. Ano ba yung unbelief? Hindi paniniwala sa salita ng ating Panginoon. Yung Biblia, punong-puno, mga kapatid, ng promise ng restoration Yung Israelita nga, mga kapatid, ang titigas ng ulo, pero hindi pa rin nawala ang covenant ng ating Panginoon sa kanila. Bagamat tinanggihan nila ang ating Panginoon, someday babalikan pa rin naman sila ng ating Panginoon 144,000 Diyos Tayo, magpasalamat tayo, hindi tayo bahagi doon, pero naging bahagi tayo bilang nobya ng ating Panginoon Kristo. Hallelujah. Amen. Pero pa siyang sinabi, sabi niya, God don't hold you responsible, hindi ka hinahatulan ng Diyos sa pagiging makasalanan. Hindi ka niya hinahatulan dahil ikaw ay nagnanakaw at nagsisinungaling at ginagawa mo ang mga bagay-bagay. Hindi ka niya hinahatulan sa pagiging makasalanan. Ikaw ay hinahatulan because you don't help yourself. Ano ibig sabihin ng you help yourself? Hindi naman ito parang pagtuturo talaga na kailangan tulungan mo ang sarili mo. Hindi. Kailangan mong ilagay sa tamang disposisyon ang sarili mo. Saan? Sa 6 sense. Diba? Kasi kung ikaw, tinanggap mo tong quote na to at sabi mo, tamo, kailangan pala tulungan natin ating sarili. Kung tutusin, pag tinulungan natin ang sarili natin, mga kapatid, pag wala tayong wisdom at walang 6 sense, mas lalong disgrasya yung nangyayari. Pero kung ikaw ay nasa espiritu ng inspirasyon, mga kapatid, at under the sense ng 6 sense, mga kapatid, at pwede ko sabihin, yung 6 sense, ito talaga yung right sense. Kasi yung 5, mga kapatid, lagi itong magkakamali Yung isa, hindi yun pwede magkamali kasi pananampalataya yan nanggagaling sa ating Panginoon. So, kailangan maiposisyon. There's a way made for you. O yun, mga kapatid. Diba, hindi mo kasi tinutulungan sarili mo. Ibig sabihin niya, hindi mo pinuposisyon ang sarili mo at hindi ka naniniwala na ang Diyos ay naglagay na ng daan para sa'yo. You reject the way God laid down. Diba? Nire-reject mo yung daan na binigay niya sa'yo. That's what God condemns you for. There's a way of escape. Diba? Sa lahat ng panahon, kay Noah nga, way of escape, may arka Diba?
Sa bawat panahon, merong mensahe na magbubunsod mga kapatid para tayo may alis mga kapatid sa judgment. So, kung meron ng way of escape, tapos inlalatag sa'yo, ibig sabihin, sinasabi ni Pastor, alam mo kasi, brad, sister, ito yung daan ng ating Panginoon. Ito yung way na para ma-reconcile ka. Tapos sabi mo, di Pastor, talagang wala na akong pag-asa talagang dito na lang ako. Ikaw ang tumatanggi doon sa way of escape na binibigay ng ating Panginoon. Mga kapatid, kasi minsan, may mga tao, hindi nila matanggap sa sarili na nagkakamali sila. Una, bunga yun ng pride. Pangalawa, yung self-entitlement. Masyadong mataas ang tingin nila sa sarili nila. Na kapag ka nagkamali sila, mga kapatid, sobrang talagang sad-sad sila. Kasi nga, hindi sila sanay na nagkakamali. Ibig sabihin natin. Pero pagka hindi ka sanay na nagkakamali, ibig sabihin, hindi ka rin sanay talaga rin magpakumbaba. Pero tinuturo sa atin mga kapatid, magpakumbaba. We know we make mistakes. Alam natin tayo magkakamali. You mustn't look at that. Hindi ka dapat tumingin doon. It's not your mistakes because you're always going to have them. Hindi niya sinasabi dito, wag natin pansinin, wag tayong mag-inventaryo, pero wag mo i-focus doon sa mistake. But you see, it's following His rules, following what He said do. Stumbling and falling doesn't have one thing to do with it. Yung pagkabuwal, yung pagkasadsad daw ay walang kinalaman dito. A real true servant, ang totoong lingkod daw ng Diyos, kapag ka siya'y nabuwal, siya'y babangon muli. Amen. Diba? Kasi binhi ka eh. Pagka ikaw tinanim, mga kapatid, wala na, tinanim na, nandun na sa ilalim yan. Binhi yan! Pag babangon yan, mga kapatid. Uusbong yan. At siya mamamalas ng ayin sa uri ng binhi na meron siya. Diba? He'll rise again. If he wobbles, ano yung wobbles, mga gumewang-gewang? Sabi niya, kapag siya'y gumewang-gewang, God pulls him right back in the path as long as he is in the path of duty. Ano ba yung path of duty natin? Yung pastor, syempre, mangaral. Ang path of duty ninyo, maglingkod kayo sa ating Panginoon. Sabi, kung gumewang-gewang man kayo mga kapatid, hanggat hindi pa tapos ang layunin ng Diyos sa buhay ninyo, hahatakin kayo pabalik mga kapatid dun sa path of duty ninyo mga kapatid. Kasi ang buhay natin, matatapos lang mga kapatid pagtapos na yung gampanin ng Panginoon sa atin. God's not obligated to him if he's off the path of duty. Ibig sabihin, pag wala siya doon, mga kapatid, hindi obligado ang Panginoon sa kanya. Pero sabi dito, God's obligated to him, ang Diyos ay obligado sa kanya, knowing, nalalaman ng ating Panginoon na siya'y tao lamang na nagkakamali, He's obligated to that person as long as they are in the path of duty. Pastor, pwede paki-explain yan. As long as mga kapatid, merong tag dun sa puso mo. Diba? Merong kung ano, Pastor, yung hatak parang maliit lang. Hatak pa din yan eh. Sa Panginoon pa rin yan eh. So, kailangan mga kapatid, tumugon ka dun sa hatak na yun mga kapatid. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang Panginoon sa'yo. Hindi tayo pwede maglingkod na duwag tayo mga kapatid. Kailangan tapangan natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi marami na tayong dinahanan. Marami na tayong mga pasakit at lahat mga kapatid. At para sa huling paggulong mga kapatid ng buhay natin, nasa dulo na tayo ng panahon, saka tayo, di ba? Saka tayo aalis mga kapatid. Di ba? Hindi po mga kapatid, kailangan natin magpatuloy sa ating Panginoon. Sabi niya, I made many mistakes. Rapid na nagsabi. I made many mistakes. Still make them. Nakakagawa pa rin ako ng pagkakamali. Will always make them. Diba? Prophet na ito mga kapatid. But when I make them, pagka nagagawa ko ito, the Holy Spirit tells me that's wrong. Sinasabi ng Espiritu Santo, mali yan. Then I repent right there, and I will say, Lord, forgive me, I didn't mean to do it, you help me now. And I walk right on the same thing, because you, just sooner than, sabi doon, just sooner, na ito'y nanggaling sa iyong bibig at kinonfess mo na mga kapatid, ito'y tapos na sa ating Panginoon. Yun lang naman yung kailangan talaga mga kapatid, pakumbaba natin yung ating sarili sa ating Panginoon. Diba? Marami akong nagawang pagkakamali, nagagawa ko pa rin sila at lagi ko pa rin itong magagawa. Pero pag nagagawa ko sila, kinokorek ako ng Espiritu Santo at mula doon ay nagsisisi ako. At sinasabi ko sa Panginoon, Lord, patawarin mo ako, hindi ko sinasadya, tulungan mo na ako ngayon. At kapag kakinonfess na daw natin, kaya alam mo may power ang confession, alam niyo ba? Kaya nga kanina, di ba, binasa natin yung scripture, confess your faults one to another. Kasi yan yung sinasabi ko rin na hindi pagkakasala ang nagpapabigat sa tao. Ang pagtatago ng kasalanan ang siyang nagpapabigat sa puso ng tao.
Yun ang gustong gawin ng kaaway eh. Diba? Na-recognize mo. Sabihin niya, na-recognize niya, naka 1 point siya sa akin, sabi ni Satanas. Pero kasi tinatago niya pa rin eh. So, panalo pa rin ako. Pero once na kinonfess mo na yan, mga kapatid, kaya nga minsan, hanap ka rin talaga mga kapatid ng tao na kasama mo sa pananampalataya na parang accountability partner. Ano yung accountability partner? Kayo mismong dalawa mga kapatid ay magsasabihan at magbabantayan mga kapatid sa kung ano man yung mga mali. Diba? Kasi pag meron kang accountable partner mga kapatid, mas mabilis din ang pag-grow mo sa ating Panginoon. Kasi magiging open ka doon. Alam mo sis, ito yung struggle ko eh. Pag-pray mo nga ako. Tino mga kapatid, maraming mga mananampalataya ang mapapalaya. Kasi dahil dun sa power ng confession, mga kapatid. Diba? Sabihin mo mga kapatid. Kasi ang kaaway gusto niya itago mo lang eh. Diba sabi doon, ang sino man nagtatago, sino man nagtatago ng kasalanan hindi magpa-prosper. Diba sabi? Pero yung nagpapahayag daw mga kapatid, ay nandoon yung kapangyarihan para siya ay mapalaya doon. Amen. Sabi niya, ang ika-6 na pandama ang nagbangon kay Jesucristo mula sa mga patay. Matapos na mahimlay siya sa lupa dahil sumampalataya siya sa salita ng Diyos nang sabi niya, gibain niyo ang katawan na ito, haya't itatayo ko ito ng 3 araw. At dahil sinabi ni David na hindi ko hahayaan ang aking banal na makakita ng kabulukan, di ba yung sa Psalms, I will not let my Holy One set corruption, mga kapatid, ni iiwan ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Ang dakilang pandama na yon, super na pandama, sabi dito, giniba ang mga pagrarason ng ibang pandamang ito. Yun daw 6 sense na meron tayo mga kapatid, ay ginigiba, di ba, cast down, ginigiba mga kapatid, yung pong 5 pandama. Di ba, kung yung 5 pandama, kinokondem ka, pinapalungkot ka at lahat, bumaling ka sa ating Panginoon. Di ba, sabi ni David, as I thought on my ways, I turn my feet unto your testimony. Nung aking inag-inventaryo ko sa patutuon ng iyong mga salita at nasumpungan kong mali ako, Panginoon, ibinaling kong aking mga paa sa iyong mga patutuo. Ang gandang tingnan, mga kapatid. Ganun ang gusto ng Diyos, ibaling natin, mga kapatid. Diba? Sabi niya, ang dakilang pandama na yon ay ginigiba ang pagrarason ng ibang pandamang ito. Sampalatayanan nyo na ang dakilang pandama, ang pandama ng pananampalataya na binigay ni Jesucristo. Sampalatayanan nyo mga kapatid, yung ika-6 na pandama na binigay ng Panginoon sa inyo. Kasi unang-una mga kapatid, yan din ang tutulong sa iyo mga kapatid para makapag-overcome sa ating Panginoon. Pagka sinubukan mo mag-overcome gamit tong flesh, mag-fail ka. Pero pag ginamit mo yung ika-6 na pandama, yung 6th sense, which is the faith, tinawag din yan na yung 6th sense, ay Holy Ghost sa believer mga kapatid, makakapanagumpay ka mga kapatid. Kasi ito mga kapatid, laging lies ang sasabihin ng flesh na ito mga kapatid. Kahit anong gawin mo dito, hindi ito mako-convert mga kapatid. Kaya lang tayo nakakapag-produce ng mga gawa ng tamang buhay dahil meron tayong natanggap dun sa loob. At ang loob mga kapatid, ang nagko-control dito sa 5 pandama na ito para magawa natin kung anong sinasabi ng Scripture. Amen. Diba? Kaya yung mistake mga kapatid, talagang yan, mangyari talaga sa atin, believer mga kapatid. Pero hindi ako nagtuturo dito na, sinabi ni Pastor, so para magkakampante lang tayo. Alam mo, pagka ganun ang pag-iisip natin, ibigay mo sa ating Panginoon kasi mali yung ganung haka mga kapatid. When we make mistake, paano ang pakipag-deal natin dito mga kapatid? You humble yourself mga kapatid sa ating Panginoon. Sabihin mo sa Kanya yung pagkakamali mo mga kapatid, tas bangon ulit. Pastor, paano pag nagkamali ako? Hindi ko sinasabi dito, after this preaching, mga kapatid, na marahil, sinabi kasi ni Pastor tapos nag-fail ka, sisihin mo si Pastor. Sabi ni Pastor, di na ako magkakamali. Along the way, mga kapatid, talaga meron talaga tayong mga magagawa, mga kapatid, na hindi karapat-dapat. Amen. Pero nasa sa'yo yan kung paano mo titingnan. Paano mo i-deal bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon. Kung true believer ka, mga kapatid, ng scripture na ito, ng Biblia na to at ang mensaheng ito, mga kapatid, ngayon alam mo na kung ano yung marapat mong gawin sa ating Panginoon. When you fall, tayo uli, pagpag, mga kapatid, tapos patuloy ka sa ating Panginoon. Hingi mo ng tawad sa ating Panginoon. Mas lalo mong, di ba, sabi nga, sa bawat buhay ng isang mananampalataya, merong isang suntok si Satanas sa iyo. At kailangan mong bantayan yung bahagi na yan.
keep it covered. Sabi ng message. Diba? Kayo nakakaalam niyan kung saan kayo mahina. Yes. Kung saan sumusuntok lagi yung kaaway, mga kapatid. You have to keep it covered with prayer. Itong bahaging ito, mga kapatid. Kasi minsan, aminin natin, kaya hindi tayo nakakapanagumpay kasi kulang tayo sa panalangin. Alam niyo bakit? Kasi alam mo, napaka-busy ng mundong ito. Na tayo'y dinadala, mga kapatid, sa pagka-visit lahat, minsan nakakalimutan ng iba, mga kapatid. Yung pananalangin sa ating Panginoon. Yes. And when you pray, sabi ng scripture, hindi lamang 3 beses sa isang araw, but pray without ceasing. Amen. Naglalakad ka, nakaupo ka, nakadilat ka, kung anong ginagawa mo, ituon mo ang isip mo sa ating Panginoon. Para makas down, mga kapatid, yung mga negatibong mga pag-iisip, mga kapatid, nang sa ganun ay makatalima tayo sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Yun ang sinabi ng scripture. Siguro magpaparto ko dito, mga kapatid. Paumanin sa pagtatagal, hanggang dito lamang, mga kapatid, ang maibahagi ko sa umagang ito. Tulungan tayo ng ating Panginoon. I believe mas naging maliwanag sa atin, mga kapatid, yung paglilingkod natin. Hindi tayo nakabase sa ating sariling katwiran. Yung ating mga katwiran, sabi na Isaiah, yan ay maruruming basahan sa ating Panginoon. Pero yung buhay na ating tinanggap, ang dugo ng ating Panginoon, yan ang nagsisilbi, mga kapatid, na katwiran natin sa harapan ng Diyos. Tayo po'y tatayo. Tayo awit sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Awitin natin yung awit nagsabing, How great thou art, bago tayo manalangin. Thank you, Jesus. Sa ating mga songbook, 135 po, mga kapatid. 135. Thank you, Jesus. Yan ang malakas yan. Lakas naman. Thank you, Jesus. Oh, Lord, my when I am awesome wonder, consider all the words thy hand have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the wood and forest glades and a forest glades I wander,
hear the bird sweet sweetly in the tree. When I look down, when I look down, thank you, Jesus, from lofty mountain grandeur, and I hear the brook, and I feel the gentle breeze. Then sings my soul, my Savior God to thee. Amen. How great thou art. Dakila ka, O Diyos. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. Thank you, Lord. How great thou art. How great thou art. And when I think, thank you, Jesus, that God His Son not sparing sent Him to die, I scarce can take it in. There on the cross, yes, Lord, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God to thee. Thank you, Jesus. Thank you, Father. How great thou art. Thank you, Lord. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. Thank you, Jesus. How great thou art. How great thou art. And Christ shall come. Come, Lord Jesus. Amen. With shout of acclamation, and take me home. Help us, Lord. What joy shall thrill my heart. Then I shall bow. Then I shall bow in humble adoration, in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Yes, Lord, dakila ka, Panginoon. Then sings my soul,
God to thee. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Sa huling pagkakataon, sa pinaka-melody na maawit natin to. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Amen. Tayo manalangin sa ating Panginoon. O Amang Banal na may-ari sa aming buhay, Lord, muli, maraming salamat, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon, na kaloob mo sa amin, sa iyo pong mga salita, Lord, na muli, pinakilala, Panginoon, ng kapangyarihan, O Diyos, ng iyong dugo, ng iyong salita, na ika-anim na pandama, Panginoon, sa aming buhay. Na tunay, Lord, ikaw ay higit, Panginoon, sa lahat ng bagay. Na sabi ng Scripture, Lord, higit yaong nasa amin, kaysa yaong nandun sa sanlibutan, Panginoon. At kami, Panginoon, ay pinananumbalik mo, Panginoon, sa spirito ng inspirasyon, Lord, na makita namin, Panginoon, na higit ka, Panginoon, sa lahat po ng bagay, ng pagiging dakila mo, pagiging banal mo, pagiging makapangyarihan mo, O Diyos, ay hindi po nagbabago, Panginoon. Hindi ito nakasalig, Panginoon, sa aming kalakasan. Hindi rin ito nakasalig, Panginoon, sa aming mga kahinaan, Panginoon. Hindi nagbabago, Panginoon, ang iyong katangian, Panginoon, sa amin. Na ang pagiging dakila mo, Panginoon, ay kulang, Lord, ang mga salita upang sabihin, ilarawan, Panginoon, ang lahat. Kaya, Lord, ang aming puso, Lord, sa umagang ito, Lord, ay punong-puno ng kagalakan, Panginoon. Na hindi lamang, Panginoon, ang buhay na ito ay nasusumpungan namin, na nagagalak lamang sa tuwing malakas kami, Panginoon. Kundi, Lord, may kagalakan din, Panginoon, sa aming puso, kahit, Lord, na nasa kahinaan kami, Ama. Dahil tunay na hindi ka nagbabago, Panginoon. Ang mga salita mo, ang mga pangako mo sa amin, nanatili kang tapat, Panginoon. Bagamat ang tao, Panginoon, ay puspos ng kahinaan, puspos ng pagkukulang sa iyo, Ama, hindi ka nagbabago. Iniibig mo pa rin kami. Mabiyaya ka pa rin sa amin, Panginoon. Patuloy kang umaabot, patuloy kang nangungusap, Panginoon. Patuloy na tinutuwid, Panginoon, ang aming mga gawi, ang aming mga pag-iisip. Dahil nandun ang pag-ibig mo, Lord, sa pagtutuwid. Kaya, O Diyos, dalangin ko, Ama, magawa naming tingnan, Lord, ang lahat ng aming mga kahinaan sa paraan, Panginoon, na kami ay lubos na maging mapagpakumbaba sa iyo.
na magmatulin kami, Lord, na lumapit sa trono ng biyaya, na ang aming pupuntahang dako ay hindi isang dako, Panginoon, na suntok lamang sa hangin, kundi ito'y tiyak, Lord, ng iyong biyaya, Panginoon, ay ibubuhos mo ng paglilinis, ang pagpapatawad ay naroroon, Panginoon. At hindi lamang, Panginoon, pagpapatawad, kundi ang iyong sariling buhay, Panginoon, ang siyang ibibigay mo sa amin upang mamalas, Panginoon, ang kapangyarihan ng binhi na inihasik mo, Lord, sa puso ng bawat isa. O Diyos, patuloy mo, Lord, ilagay ang aming puso sa pagiging mapagpakumbaba, Panginoon. Naming tingnan lamang, Lord, na kami, O Diyos, ay walang kabuluhan labas sa iyo, Ama. Kami mo lang magagawa, Lord. Maliban, Panginoon, kami ay nakaugpong sa iyo, O Diyos. Lord, tulungan mo kami. Patawarin mo kami, Lord, sa anuman ang aming mga pagkukulang, aming pagkakasala, ang aming mga kahinaan, Lord, ang aming hindi pagsampalataya, Panginoon. Pinagkakaloob namin sa iyo, Lord, ng lahat po ng ito, O Diyos. At kami palayain mo, Panginoon, at bigyan mo, Lord, ng kagalakan ng aming puso. Bigyan, Lord, kami ng matamis na awit muli sa iyo. Huwag mo lampasan ng sino man, Lord, sa umagang ito, kundi ang lahat, Panginoon, ay pangusapan mo, Lord, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Buksan ang bawat puso. Tanggalin, Lord, ang lahat po ng mga bara, Panginoon, nang sa ganun ay makadaloy ka. Maramdaman namin ang presensya mo, Lord. Kahit sa napakamunti, Lord, na dakong ito, Ama. Hindi man kami kumpleto, Panginoon, sa instrumento. Hindi man kami kasing dami, Panginoon, ng sinumang iglesia. Ngunit ang pinakamahalaga sa amin, Panginoon, ay naririto ka, Panginoon, at nagmi-minister, Panginoon, sa iyong mga maliit po na tupa. Yan ang higit na kagalakan sa amin. Nang pabor mo, Panginoon, ay nasa amin, O Diyos. Dahil nagsisikap, Lord, ang bawat isa na ganapin po ang kalooban mo. Lord, dalangin ko ang mga kabataan, Panginoon, na narito dumaraan sa sari-sari, Lord, ng mga pakikibaka. Huwag mo silang pabayaan, Lord. Buksan mo ang puso't isip nila, Lord, at maging malinaw sa kanila ang pagkapilit, pagkatawag na inilagay mo sa kanilang harapan. At magkaroon ng kagalakan, Lord, na harapin ang bawat pagsubok, bawat temptasyon, Panginoon, ng sanlibutan ito, pagkat meron silang ika-6 na pandama, Lord, na may sasaling nila ang kanilang pananampalataya at hindi sila bibiguin, Panginoon, ng pananampalatayang ito. Gayun din, Lord, ang mga matatanda sa iglesia, huwag mong pabayaan. Bigyan mo sila, Lord, ng kalakasan, kagalakan, Panginoon. I-provide mo, Lord, ang lahat ng kanilang mga pangangailangan mula sa mga bahagi ng natural hanggang sa bahagi ng spiritual. Marami na silang eksperyensya sa iyo, Panginoon. At alam ko, Ama, na hindi mo sila bibiguin, Panginoon, sa panahon na sila'y nananalangin at humihingi, Panginoon, ng habag sa iyo. Lord, wag mong pabayaan ng sino man. Wag mong hayaan, Panginoon, ang iyong mga anak, Lord, ay malugmok, Panginoon, sa kanilang kalagayan. Kundi bigyan mo sila ng tapang, O Diyos, na makapagpatuloy, tumayo at bumangon uli, Panginoon. Pagkat hindi pa tapos ang layunin, Panginoon, ang pagkatawag mo sa kanila. Lord, Ikaw lang ang aming inaasahan. Ikaw lang ang aming gabay. Ikaw ang aming patnubay. Kaya wag mo po kaming iwan, Panginoon, lalo na, O Diyos, sa mga panahon, Lord, ng kalumbayan. Ikaw ang patuloy na maging kaaliwan sa amin. Ikaw ang maging lahat-lahat sa amin. Bigyan mo ng kakontentuhan, Lord, ng aming mga puso, Panginoon, habang kami nananatili, Lord, sa ilalim ng iyong presensya, na ito'y nakasasapat kaysa sa ano pa mang bagay, Lord, ng sanlibutan. Na makamit man namin, Lord, ang mga bagay, kung wala ka naman, O Diyos, ay malumbay pa rin kami, Panginoon, sa buhay na ito. Kaya sa kahirapan man, kasaganahan, tulungan mo kami, Lord, na mahanap ka. Maramdaman ang kagalakan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Ang kapanatagan na yun, Lord, na hindi kayang ibigay ng sanlibutan po na ito, na tanging ikaw lamang, O Diyos, ang kaya pong magbigay. Tulungan mo ang bawat isa. Pagalingin mo may karamdaman. Pawin mo may karamdaman sa Espiritu at merong panghihina, merong kalumbayan. Ipadala mo, Lord, ang iyong Santong Espiritu at pukawin mo kanilang puso at ang bawat binhi, Lord, na natutulog, Panginoon, saan man sila naroroon.
Lord, maraming salamat sa umagang ito. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa kalakasan. Salamat sa inspirasyon. At tanging ikaw lang, Lord, ang laging mapasalamatan at mapapurihan, Panginoon, sa buhay namin. Tinataas ka namin sa tanghaling ito, Lord. Dinadakila, pagkat ikaw ay karapat-dapat po sa lahat papuri ng iyong mga anak, Panginoon. Muli, O Diyos, marami pong salamat sa pansamantala namin paghiwalay, Lord. Ingatan mo ang bawat isa. Pagpalain mo sila. Ano man, Lord, ang kanilang mga gagawin pa sa buong maghapon, patuloy mo pong samahan ng bawat isa. Muli, O Diyos, at aming binabalik. Sama ang papuri at salamat sa iyong dakilat matamis sa pangalan aming Panginoong Jesus. Amen. 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 At tapos na po tayo sa ating service. Salamat sa ating Panginoon.